Mukhang matagal nang walang nag-aalaga sa templo na ito. Siguro nararamdaman mo rin na tahimik dito, no? Ngayon, swerte ako. Nakuha ko ang 1 o 2 salapi. At may mabait na tao na nagbigay sa akin ng pagkain. Kung hindi ka naman nagdududa. Sabay na tayo kumain ng kaunti. Hi. Hindi ko pa kailanman nakita ang dinastiyang ito. Ano ang itsura nito? Narinig ko na ikaw ay ang makapangyarihang Erlang Genjun. Sana ay makapagpakita ka ng iyong kapangyarihan. Ginoong lang. Kung talagang makakapagpakita ka, pakiusap, bigyan mo ako ng 3 mata. Talagang gusto kong makita kung ano ang hitsura ng mundong ito. Gusto ko ring yumaman. Kumita ng malaki, ng napakaraming pera. Kung sakaling yumaman ako, tiyak na aayusin ko ang templo para sa iyo, at bibigyan ka ng masarap na pagkain at inumin. Ikaw ang una. Mga tao na nag-aalay sa akin, ang Diyos na ito, dahil maganda ang iyong puso sa akin. Ako ay tutugan sa iyong hiling. Bigyan ka ng 3 mata ng Diyos, na makakakita sa lahat ng bagay at makakabago ng sanhi at bunga. Naway manatili kang tapat sa iyong simula. Huwag kalimutan ang iyong hangarin ngayon. Diyos ko, nakikita ko na. Talagang nagpakita ang Diyos na si Erlang Shen. Diyos na Erlang, ang malaking kabutihan at utang na loob mo ngayon, hindi ko makakalimutan. Kapag isang araw kumita ako ng malaking pera, babalik ako talaga. Ipapagawa ko ang templo na ito sa iyo, palalaway ka na taayusin. Malaki, malaki, malaki. Pusta ng kaunti. Gusto kong kumita. Dito ang pinakamabilis kumita. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pa alam kung anong itsura ko. Ganito pala ang itsura ko. Mayroon na lang akong maliit na mata, tila ako'y natatangi. Ikaw, isang bulag, anong partihan yan? Mukhang hindi nakikita ng taong ito, ang 3 mata sa aking noo. Aba, tera na, tera na. Hey, hey, ito ay isang sag-alan. Tanging mga may pera lang ang tinatanggap. Tera na, tera na. Ay, may pera ako. Ngayon, tinatanggap na ba kayo? Pwede na siguro tayong maglaro ng ilang round dito. Ay, Ginoo, babae, ang galing nito. Anong gusto mong laruin? May mga dice at dominoes kami sa aming sag-alan. Pusoy, isda, hipon, at alimango, leaf cards. At mayroon ding mga laro mula sa kanlurang rehiyon. Hindi na kailangan. Maglaro tayo ng dice. Ayos, ayos, ayos. Halika, halika, tutulungan kita. Tayo na. Malaki, malaki, malaki. Sino itong tao? Ay naku. Hindi ko akalain na mahilig din ang bulag sa laro. Ha ha ha. Dito sa ating mesa ng sugal, kailangan ng pera. Anumang bisita ay welcome. Miss, ano ang pangalan mo? Sulinga. Oh. Ayos. Halika, halika, umupo na kayo. Miss Su, maaari mo nang ilabas ang taya. Taya ko. 3-6, leopard. Yun ang lugar kung saan ako nagtatapon ng mga barya. Yun ba ang lugar ng leopard? Oo, oo, oo. Sobrang tumpak ng tira. Maraming beses na tayong hindi nakalabas. Ngayon ang odds ay 1 sa 50. Gusto mo bang maglagay ng maliit para sa malaking kita? Hindi ba pwede? Pwede, syempre pwede. Pero, bakit hindi tayo magbago ng paraan? Hindi kailangan ng odds. Panalo ka kapag nahulaan mo. Sa mesa nating ito, lahat ay naglalagay ng taya. Panalo ka, buong palasyo ang mapapanalunan mo. Kung matalo ka naman, yung 6 na liyang na ginto, ay mapupunta sa amin.
Gusto ng mga taong ito na hatiin ang isa o dalawang pilak ko. Ngunit, mayroon akong 3 mata ng Erlang Shen. Nakatayo na ako sa hindi matatalo. Ang laban ay nakasalalay dito. Ang saya. Ngayon, tingnan ko kung ano ang ipapusta ko. 3-6 ito. SHH. Magsalita ka ng mas tahimik, kahit na siya ay bulag. Hindi siya bingi. Nasaan si Ginang? Su, nasa ilalim ng 100. Sige, maglagay din ako ng 1 o 2. Maglagay tayo ng 4, 5, 6, 15 ang total. Makipaglaro tayo kay Ginang. Su, itong mga tao, nagbabago ng puntos sa harap ko. Akala nila, bulag ako. Tama, bulag naman talaga ako. Pero sa noo lang, mayroon akong 3 mata na nakakakita sa mundong ito. Wala nang iba. Naglagay ako ng 1 o 2 pilak sa 4, 5, 6. Naglagay din ako ng 4, 5, 6. Lag. Mga kaibigan, lahat ba kayo ay naglagay ng 4, 5, 6? Ano kung matalo ako? 2 pilak. Maaaring hatiin sa inyo. Gaano karami bawat isa? Ang 2 pilak ay katumbas ng 100 wen. Nasa 10 lang tayo dito. Kaya't bawat isa ay makakakuha ng mga 100 wen. Pwede nang kumain sa kainan ng masarap. Tama iyon. Bakit hindi kumita sa pera na madaling kita? Tama. Sige na. Dahil lahat kayo, gusto ang kaunting pilak ko. Sige, simulan na. Tingnan ang bilang na ito. Ano ba talaga ito? Sige, bubuksan ko na, Ginoong Su. Anong puntos kaya ito? Makikita namin lahat at sasabihin sa'yo. 3-6. Palitan mo ako. Buksan na. 4, 5, 6. Malaking numero. Pasensya na, Ginang. Su, yung 1 o 2 piraso mong pilak, ay sa amin na, ha? Ay, kakaiba. Bakit 3-6 na leopardo? Ha? Ano? Anong nangyayari? Bakit naging 3-6 na leopardo? Ginoong Pagong, magbigay ka ng paliwanag. Kanina, malinaw na. Pinalitan mo ang bilang. Na naging 4, 5, 6. Bakit naging 3-6 na leopardo? Alam ko namang pinalitan ko ang bilang. Bakit naman bumalik ulit? Ginamit ba niya ang panlilinlang? Pero paano magpapanggap ang bulag? Baka puntos. Nabuksan na ba ito? Kaya nga. Ay, hindi pa pala nabubuksan. Sandali lang, Ginoo, sis, lolo. Ngayon na nga. Baguhin na lang natin ang puntos sa 4, 5, 6. Kasi naman, bulag siya, hindi naman niya makikita. Kaya nga, nasa atin pa rin ang desisyon. Ang tanga mong tao, ikaw ang pinakamagaling. Kagabi lang, lahat ng tao. Kaya malakas na sinabi na, 3-6 ay leopardo. Akala mo ba hindi niya narinig? Pero natalo ako, Ginoo Pagong. Akala ko panalo na ito. Sinong mag-aakalang matatalo? Natalo rin ako, Ngunit itong kaunting pilak, kaya ng sag-alan ng matanda. Talaga akong nag-aalala na hindi ito kikilalanin ng mga tao. Baka kailangan pang baguhin ang bilang. Hindi ko inasahan na ang matanda ay isang tao na hindi masyadong mahigpit. Ginang. So, napakabuti ng iyong kapalaran. Nagsisimula pa lang. Nakuha mo ang 3 sebo na may numerong 6. Panalo ka sa round na ito. Lahat ng pera ay sayo. Tara, magpatuloy tayo sa laro. Ayoko na maglalaro. Pwede ba? Hindi pwede. Ginoot Ginang Su. Narinig mo na ang sinabi ko kanina. Lahat ay gustong maglagay pa ng 2 sugal. At ayon sa patakaran ng sag-alan, hindi sapat ang manalo ng 1 beses. Ang tunay na kakayahan ay makuha ang panalo hanggang sa huli. Magpatuloy ka lang, Ginong Su. Sige, anong gusto mong laruin? Oh, hehe. Ngayon, maglalaro tayo ng medyo mahirap na laro. Taya tayo ng bilang. Sino ang tama? Siya ang panalo. Ito ay 100 tail na salapi. At ikaw ay nanalo lamang ng 100 tail sa nakaraang laro. Sa larong ito, ilalagay mo ang lahat ng iyong napanalunan. Sige, makikipagpusta ako sa iyo. Laro na ito. Ikaw ang unang humula. Sa larong ito, ako na ang unang haula. Huhulaan ko. Tama. Subukan natin ang lalim ng iyong kaalaman. Tingnan natin kung paano ka mandaya. Talaga bang marunong ka?
Puno ng langit. Hindi ko akalain na ang matandang ito sa sugal ay may kakaibang talento. Talaga namang nakakakuha ng tamang bilang ng puntos. Ginoong Pagong, 3 dice. Hulaan mo ang 1 puntos. Hulaan mo, anong puntos? Paano mangyayari yun? Paano? Gaano ko na nga ba kalaki ang puntos na naisip ko? Kailangan mo pa bang turuan ako? Hala, hindi naman po. Sana lang. Tingnan din natin ang puntos natin, ha? Syempre, natalo tayo kanina. Dapat manalo tayo sa round na ito. Para makabawi kayo. Para makabawi kayo. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Pagong. Kaya niyang makuha ang ganitong puntos. Sobrang hanga. Tama, tama, tama. Huwag na nating sabihin pa. Huwag siyang mapakinggan. Nagsusugal pa rin kayo sa harap ko. Kayo lahat. Sa laban na ito, ako ang nakipag-ugnayan sa tungkol sa sugal sa pusta. Huwag na kayong magpusta pa. Okay, hindi pwede iyon. Nawawala pa tayo ng pera. Kailangan nating manalo sa susunod. Sige, ganito na lang. Sa round na ito, kayo lang ang pwedeng magpusta. Sino ang mananalo? Sige, walang problema. Lahat tayo magpusta na si GWIA ay mananalo. Ako ang magpusta na si GWIA ang mananalo. GWIA ang mananalo. Walang sino man ang naniniwala na mananalo ako. Hindi mo nga nakikita. Paano ka mananalo? Walang iba kundi yung huling laro. Parang pusa na nakakatagpo ng patay na daga. Hay, binibigyan ko kayo ng pagkakataon kumita. Pero bawat isa ay nagkakanya-kanya. Sayang naman. Sige, sino ang makakapagsabi sa akin? Sa mesa na ito, ilan ang kabuuang pilak? Ngayon sa lamesang sugal na ito, kasama ang iyo, akin, at ang pilak ng lahat. Kabuuang 300 tail. Ginang. So, hindi ka pa nag-guess ng bilang. Pero hindi ito pwedeng maging katulad ng hula ko, ha? Walang anuman. Hindi ko hihiramin ang parehong puntos mo, dahil sa laro na ito. Walang puntos na umiiral. Ano? Walang puntos. Hey, mukhang hindi ka lang bulag. Kundi tanga rin, 3 barya na ang nalaglag. Basta maghula ka na lang. Hindi naman pwedeng walang bilang. Ha. Mukhang talo ka na sa round na ito. Ginoong Su. Huwag mong sabihin kami itong grupo ng api ng isang bulag. Tama lang na inalag ko ang 3 dice kanina sa loob ng lalagyan. Paano walang bilang? Ay ganito. Bigyan kita ng pagkakataon. Maaari mong hulaan muli ang bilang. Hindi na kailangang hulaan muli. Sa lalagyan mo ng taya, wala talagang puntos. Sige, buksan mo na agad. Huwag na nating sayangin ang mahalagang oras ko. Hi. Di ko alam kung saan ka nagmumula ng lakas ng loob. Sinasabi mong walang puntos dito. Sige. Kung gusto mong mawalan ng pera, sasamahan ka namin. Simula na. Anong nangyayari dito? Yung maliit kong pondo, bakit biglang umiikot itong 3 dice? Paano ito nagsimula mag-ikot mag-isa? Ito. Ito. Anong klaseng sitwasyon ito? Ito. Yung 3 dice na ito, lahat walang numero sa ibabaw. Walang puntos. Ang engkanto. Kanina, maliwanag na may 1 punto. Paano nangyari ito? Saan ba nagkamali? Baka naman itong bulag ay may ginagawa. Kakaiba ang narinig ng tainga ko kanina. Narinig ko kayong nagsasabi. Walang puntos sa lahat ng panig. Walang puntos. Walang puntos. Kaya't ako ang nanalo. Ay, saan ang pera? Saan ang pera? Ay naku. Hindi ko akalain na mananalo na naman ako. Kanina. Talaga sanang gusto kong makipagpusta sa inyo. Dahil sa tingin ko ay maganda ang swerte ko. Gusto kong manalo kasama kayo. Hindi ko inakala na ngayon, ako na lang ang natirang nananalo ng pera. Medyo nahihiya nga ako. HMPH. Tingnan mo yang kayabang niya. Hoy. Kung tumaya, tanggapin ang talo. Ang lumabas na dice, talagang walang puntos. Siyempre, siya'y mayabang. Maaari naman itong maunawaan. Walang dahilan para makipagtalo sa isang bulag. Pero si Ginoong Pagong, nagsisimula akong magduda kung siya ba'y nakikipagsabuatan sa bulag para lokohin tayo sa pera. Bamyubula ka. Bakit kayo nakatingin sa akin? Nawalan din ako ng pera, ha? Kayo ba'y may lakas ng loob na questionin ang pagkatao ni Ginoong Pagong? Gusto niyo bang mamatay? Ginoong Pagong. Hindi mo dapat sinasabi yan.
Sa kabila ng lahat, nawalan ka nga ng pera. Pero ang kinatatakutan ko lang ay, nakapag-ugnayan ka na pala sa bulag na ito. Sa lihim, hati-hatiin niyo ang panalo at pera. Ako, si Gun, ay hindi kailanman magpapadala sa isang bulag na katulad niya. At ikaw, huwag mo nang muling pagdudahan ako. Naniniwala ka ba? Baka putulin kita at IP core-in sa mga aso. Ginoong Su, ngayon, iniisip ng lahat, nakakampi tayo. Para mapatunayan ang ating inosente, kailangan nating maglaro muli. Sige. Ano ang gustong laruin ni Ginoong Pagong ngayon? Sasamahan ka ni Linga hanggang sa dulo. Ang saya. Kaya't hindi na tayo maglalaro ng dice. Maglalaro tayo ng hulaan ng hipon, isda, at alimango. Kaibigan, kumuha ng isda, hipon, at alimango. Narito ang 6 na dice. May mga imahe ng manok, isda, hipon, at alimango sa bawat panig. Mga larawan ng kalabasa at pera. Sige, maghula tayo ng tsansa. Basta makaguhit lang tayo ng kahit 2 larawan. Basta makuha natin. Sige. Kung ganong karaming pusta ang plano ni Tia Gui. Ako dito. Pero may 300 liang. Sige. Makikipaglaro ako sa iyo ng 300 liang. Gusto kong makita. Paano ka mananalo? Kayo naman. Maglalagay pa ba? Hindi. 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 Sa larong ito. Hula ko 6 na alimango. Ginuot Ginang Su. Anong hula mo? E di hula ko 6 na isda. Sige. Sa panalo o talo sa larong ito, ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat. Ipinasa na sa Diyos ang resulta ng laban. Punong-puno ito ng maraming hindi tiyak. Buti na lang at hindi tayo tumaya. Sa panlabas, tila nakatakda na ang resulta. Ngunit sa katotohanan, ang 6 na dice ay pinuno na ng Mercury. Kapag bumagsak na ang dice, isa lamang ang magiging resulta. Iyan ang 6 na alimango. Sigurado na akong panalo na ako. Mukhang, itong 6 na dice ng isda at alimango. May mga daya sa loob. Tinatayang mamaya ay mahuhulog ito sa mesa. Tiyak na ito ang 6 na alimango na sinasabi ng matandang Pagong. Mukhang, kailangan kong gumawa ng isang bagay. Bumagsak ang Mercury sa loob ng dice. Gawing 6 na isda. Isda, 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 isda. Anong nangyayari? Bakit isda? Hindi ba dapat alimango? Katatapos ko lang marinig. Sabi ni Tia Tortes na isda daw. Kaya siguro, nagsimula na ako ng maganda. Anong ikinatutuwa mo? Kailangan mong mahulaan ang 2 pattern para manalo. Kahit na mahulaan mo ang 2, kung mas marami pa ang mahulaan ko kaysa sayo, ako ang nanalo. Gets mo? Oo, naiintindihan ko. Salamat kay Tia Gui sa pagturo sa akin ng mga patakaran sa laro ng isda, hipon, alimango. Naman, isda na naman. Bakit isda na naman? Anong nangyayari? Bakit mo ako sinasaktan, Ginoong Pagong? Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Huwag kang sumagot. Ay. Mayroon pang 4 na dice dito. Baka ito ay alimango. Ay, umalis ka na. Aba, 6 na isda. Imposible naman na puro isda. Nahulaan na naman ang bulag na ito. Buti na lang. Hindi ako tumaya ng 6 na alimango kay Ginoong Pagong. Kung hindi, mawawalan na naman ako ng pera. Kakabasa ko lang na sinasabi ng lahat na 6 na isda. Kaya panalo na ako, di ba? Mukhang ang Diyos ay tumutulong sa akin na bulag. Salamat, Diyos. Gun, anong ibig sabihin yan? Ikaw, hindi mo na kaya maglaro. Ang pangalan ko, Gun, nandito lang nakatayo. Hindi ko kayang matalo. Pero, akala ko bulag ka. Nakipaglaro ako sa'yo. Pero nagulat ako na. Nang loko ka sa harap ko. Ikaw, Ginoong Pagong, kahit na nagkamali ka sa iba, kailangan mong magpakita ng ebidensya, di ba? Sabi ko, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Hindi na kailangang magdala pa ng ebidensya. Ay, ang sag-alan nyo lang. Ganyan ang negosyo nyo, di ba? Hindi kayo mananalo. Kayo ay dapat makasakit. Hintayin mong gupitin ko ang mga kuko mo. Diyan ka na magiging maayos. Natalo ay natalo. Narito na ang may-ari. Kung natalo, dapat putulin ang kamay ng bisita. Ibalita mo. Magtutuloy pa ba ang ating sag-alan? Hokay, kahit na hindi ko nahuli, ang ebidensyang ginamit niya para manloko. Sigurado akong nanloko siya. Sa unang round ng sugal natin gamit ang dice. Alam kong tiningnan niya ang resulta ng pribado. Ito ay 4,
5, at 6. Pero, kapag nagbukas ng kulay, 3, 6 na leopardo. At may ikalawang laro, hindi ko na kailangang ipaliwanag. Nakatayo lang ako sa malayo, dahil malinaw na nakikita ni Black Widow. Tiyak na makikita niyang may daya siya. Sa pagdakip ng magnanakaw, dapat mahuli ang ebidensya. Alam mo ang mga patakaran. Siguro, ikaw na ang tagapangasiwa ng sugal na ito. Itim na balo, di ba? Alam ng dalaga ang tungkol sa akin. Kilalang kilala ang pangalan ng tagapangasiwa, kahit nabulag si Linga. Pero hindi naman siya bingi. Dahil alam mo na ako. Maaari bang makita ko ang iyong mga mata? Ang aking mga mata. Gusto kong makita kung talagang bulag ka, o nagkukunwaring bulag. Hey, napakaganda mo naman. Sobrang nakakabighani. Talagang kaakit-akit ang dalagang ito. Ang dalaga ay maganda at matinik. Bakit ayaw niyang bumukas ang mata? Natatakot bang mapansin ng iba na hindi siya bulag? Hindi naman ayaw ni Linga, kundi si Linga. Natatakot na matakot ang shopkeeper. Diyos ko, siya. Walang mga mata ang kanyang mga mata. Walang mga mata ah. Ginoo. Tapos na ba? Ano? Ang aking mga mata. Nagawa niyo na bang suriin? Kung ito ay nakumpirma na, pwede mo bang ibalik sa akin ang piraso ng tela? Kung totoong bulag ang dalagang ito, paano nga ba siya nanloko at nagwagi sa huli? Mukhang kailangan kong subukan ang lalim niya. Binibini Su, nakapagpanalo ka ng 3 sunod na laro laban sa amo ng pastahan ko. Talagang naiintriga ako sa iyo. Bakit hindi tayo maglaro? Kung gusto ng may-ari na makipaglaro sa akin, kung tatanggihan ko, mukhang hindi ko siya pinahahalagahan. Sabihin mo, may-ari, anong laro ang gusto mo? Magpusta sa Paigo. Nasa harap mo na, ito ay isang set ng 32 piraso ng domino. Ang pinakamalaking mukha ay, alam ko kung paano maglaro, kumukuha ng 2 piraso mula dito. Kung ang kabuuan ay lumampas sa 10, kukunin lamang ang huling digit. Ang pinakamalaking mukha ay ang langit na piraso, na binubuo ng 2 piraso ng 6 na puntos. Pangalawa ay ang mga marka ng lupa at tao. Maraming alam si Ginang. So, sige, simulan na natin. Sandali, huwag magmadali, tayo. Kailangan bang pag-usapan kung ano ang ating taya? May taya si Black Widow sa iyo. Ipinapakita nito na pinahahalagahan ka niya. Gusto mo pa bang magtaya para sa panalo o talo? Walang silbi ang pagtaya ng walang panalo. Hindi naman ako kasali sa laro. Ayaw kong magsayang lang. Kung matalo ka, kailangan mong iwan lahat ng pera mo. Dito sa sag-alan na ito, tiyak na magagalit ang may-ari. Lahat ng yaman ko yan. Eh kung manalo ako? Ikaw ang magsabi. Kung manalo ako, kukunin ko ang iyong bahay sugal. Kalahati ng kita araw-araw. Ikaw, TSK, talaga namang malaki ang tiyan mo. Kailangan ng kita ng aming sag-alan. Kung matalo ako, kayo ang may-ari. Kailangan ninyo ang lahat ng aking yaman. Kailangan ko lang ang kalahati ng inyong kita. Hindi pwede yan. Walang problema. Napaka-exciting ng ganitong sugal. Hindi ko pa kailanman nalaro ito. Ngunit may gusto akong idagdag. Kung matalo ka, ikaw ay magiging alipin sa aking sag-alan habang buhay. Walang problema. Simulan na ang sugal. Ang ganitong sag-alan ay maaaring kumita ng maraming pera sa isang araw. Basta't kumita ng sapat, maaari kong ayusin ang templo ni Erlang Shen. Para sa muling pagkukumpuni, ako ang maghahatid ng mga baraha. Hindi ka pwedeng maghatid ng baraha para sa patas na laban. Ako ay tumaya sa may-ari. Dapat nasa 32 barahang ito. Sa pamamagitan ng sariling kakayahan, pumili ng nais na kombinasyon ng baraha para ikumpara. Hindi yung ikaw ang magbibigay ng baraha. Tama si Ginang. So, sundin ang iyong sinabi. Kung ganun, ako rin ay sasali sa pastahan. Sa huli. Para maglagay ng kalahati ng kita sa aming kasino. Ako'y sasali. Walang masama rito, di ba? Sige, game na. Simulan na natin. Kasali na ang tortes. Para mas malaki ang tsansa kong manalo. Kasi, ang lalim ng mata ng bulag na ito, hindi ko pa rin maintindihan. Ang bahay. Kuya, gusto mo bang maglaro tayo ng privado? Kahit na bulag siya, hindi na niya makikita ang mga baraha natin. Huwag mong husgahan ng isang bulag. Magpakitang gilas ka sa paggawa ng sarili mong kombinasyon ng baraha. Sige.
Nakahawak na ako ng baraha. Ito ay tao na baraha, maliban sa pinakamalaking baraha na langit, at kanina sa proseso ng paghahalo, dapat nakuha na ng Black Widow ang barahang langit. Nakahawak din ako ng baraha, ikaw na. Nasa akin ang pinakamalaking baraha. Tingnan natin kung paano ka mananalo sa pagkakataong ito. Sa ganitong random na kombinasyon ng mga baraha, sino ang mabilis humugot? Siya ang may pagkakataong makakuha ng pinakamalaking baraha. Patuloy pa rin ang bulag sa pagpili ng baraha. Mukhang tiyak na talo na siya. Mukhang nakuha na ang pinakamalaking baraha. Tama nga, swerte sa langit, swerte sa lupa, nasa kamay nila. Ay! Hurry up! Ilabas mo na ang mga baraha mo. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Bakit ka pa nagtutulak? Ako na ngayon ang dealer. Kailangan lang baguhin ang kamay ng Black Widow. Kahit kaunti. Kaya panalo na ako. Miss Sue, gusto mo bang tulungan kita? Hindi na. Sundin ang tadhana. Nakahawak na ba kayo ng mga baraha ninyo? Sino sa atin ang mauunang magbukas? Kahit sino, ayos lang. Ayos lang sa akin. Wala akong pakialam. HMPH, ako ang mauna. Ang hawak ko ay tao na baraha. Maliban sa langit at lupa na baraha, ang baraha ko ang pinakamalaki. Talagang hindi ka nagkamali, Ginoong Pagong. Sa ilalim ng bulag na paghahagis, nakakuha pa ng ganitong kalaking baraha. Sa round na ito, tiyak na matatalo ka. Ano naman ang baraha ko? Ano kayang baraha ito? Ano ang baraha ko? Anong brand ito? Pulang kaunti at puting kaunti. Diyos ko, ito ay lupa. Ito ang pangalawang pinakamataas na baraha sa laro. Tanging ang langit ang makakapigil dito. Mukhang swerte ako. Kahit saan lang, nakuha ko ang lupa. Ay, akala ko lang ba? Ang baraha na dumurog kay Turtle. HMM. Malaki talaga ang land card. Pero mayroon pa ring mga nangungunang card na maaaring durugin ito. At ako. Ito ang card ng langit. Kumusta naman? Natanggap mo bang talagang natalo ka ng buong puso? Anong klaseng sitwasyon ito? Mali yung kombinasyon ng baraha mo eh. Parang pareho sa baraha ni Tia Gui. Parang ganun nga. Ay, totoo nga. Ano ba itong nangyayari? Sister, hindi tama ang pagkakahawak mo sa barahang ito. Bakit pareho ito sa akin? Na parang magkapareho. Anong oras na? Para bang may multo sa araw? Ako. Bakit naging mukha na ng baraha ng tao? Katatapos ko lang marinig na sinabi ng shopkeeper na siya ay baraha ng tao. Tama ba? Kaya sa larong ito, ako pa rin ang nanalo. Ano ang napanalunan mo? May problema sa baraha. Tama. Talagang may problema ang baraha. Isang set ng 32 baraha. Imposible na magkaroon ng 2 tao na baraha. Kaya, nagsisinungaling kayo sa sugal. Oo, tama ang sinasabi ng dalagang ito. Tama ang sinasabi ni Ginang. So, ang barahang ito. Imposible na magkaroon ng 2 pulang 4 na puntos, at 2 puting 4 na puntos. At saka, itong mga domino, ay inihanda ng sag-alan. Tiyak na may kinalaman ang sag-alan dito. Ginang. Widow, ikaw ang namumuno sa sag-alan na ito. Kailangan mong ipaliwanag sa amin. Kailangan mong ipaliwanag sa amin. Magbigay ng paliwanag, mga Ginoo. Kung kami ang nagmanipula sa sugal, tiyak na, maglalabas kami ng pinakamalaking baraha, hindi lang 2 pares ng tao. Kaya, ang barahang ito, ay simpleng nagkaroon ng problema, may katwiran ng ganitong paliwanag. Sa wakas, hindi mo maiaangat ang bato, at masaktan ang iyong sariling paa. Hindi ko akalain na itong itim na balo, ay talagang mahusay sa pag-aayos ng krisis. Akala ko pa nga ay, hahayaan siyang magkalituhan, ngunit sa halip, mahusay niyang naresolba, hindi kasama si Ginang. So sa larong ito, maglalaro tayo ulit, Nanalo ako sa larong ito pero hindi ito kasama. May problema sa baraha na ito. Siyempre, kailangan nating maglaro ulit. Sige, sige, sige. Kung maglalaro ulit tayo. Anong lalaruin? Lalaruin natin ang bagong uso na galing sa kanlurang rehiyon. Pinakabagong paraan ng paglalaro. Zojinhua. Baraha. Oy, bago ito. Hindi ko pa ito nakita. Baraha. Zojinhua. Hindi ko pa naririnig yan kailanman. Anong laro to? Kulang sa kaalaman. Ang Zojinhua ay isang laro ng baraha. Sobrang saya nito. Ngayon ay laganap na sa buong sag-alan. Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga patakaran nito. 3 pareho ay leopardo. 2 pareho ay magkapareha. May mga piraso ng plum sa loob. Pulang puso, itim na puso, at iba pa. Ihambing ang laki. Nakapaglaro ka na ba?
Oh, mukhang masaya to. Sige, laro na tayo nito. Sige. Sa round na to, talo o panalo, dito matatapos. Ikaw ang magbibigay ng baraha. Sige, game na. Ipapakita ko sa inyo ang aking kahusayan sa pagbabalasa. Ang ginoo ng turtles ay magaling. Parang kidlat ang bilis ng kamay ko sa pagbabalasa. Anong silbi ng bilis sa pagbabalasa? Ang makuha ang malalaking baraha ang tunay na talento. Tiyak kang talo dito. Ako ang magbabalasa. Lahat ng baraha. Nasa aking kontrol ang lahat. Maganda. Nakahanda na ng Guigang ang pinakamalaking tatlong baraha. Naka-shuffle na. Ngayon sa ika-4 at ika-5 baraha. Ayon sa mga patakaran ng pamamahagi. Una, bibigyan ng bulag ng tatlong baraha. At pagkatapos ay ang tatlong malalaking baraha. Nasa kamay ko na. Nakahalo na ang mga baraha. Kailangan bang i-shuffle ang mga baraha? Ang nasa itaas na baraha ay 3A. Ito ang pinakamataas na baraha sa Zhajinhua. Tanging 2, 3, at 5 ang makakatalo. Ang barahang 5 ay nasa gitna. Mukhang hindi ito maibigay. Tatanungin ko lang. Pagkatapos mag-shuffle, paano mo ibabahagi ang mga baraha? Ano pa bang paraan? Una, bibigyan kita ng 3 baraha. Tapos, bibigyan ko si Black Widow ng 3 baraha. Kayo na lang 2 ang maghaharap ng mga baraha. Ayon sa sinabi ni Turtle, kung hindi ako maghuhulog ng baraha, ibig sabihin, ibibigay mo sa akin ang mga baraha. At pagkatapos ay ibibigay sa akin ang 3K. Tapos ay ibibigay kay Black Widow ang 3A. At pagkatapos ay siguradong panalo ako. HMPH, talagang isang magandang palabas ito. Sige, maghuhulog ako ng baraha. Ilagay ang 3K sa itaas na ito. Nasa pinakababa na. Kaya ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagbibigay ng baraha sa bulag na ito, ihahagis ko sa kanya. 3A para kay Black Widow, ibibigay ko sa kanya. Paano kaya ang bulag na ito, na makakapagputol ng baraha ng tama? Yung babae kanina, galaw sa paghahati ng baraha at bilis ng kamay. Mukhang pangit tingnan. Parang hindi pa marunong maglaro. Pero siya talaga. Hinatid niya ng maayos ang baraha. Pero tinitingnan pa rin niya ang mukha ng baraha para may ideya. Sa ganitong paraan, unang ibibigay ko na sa akin ang 3A. HMM. Ang matapang na itim na balo sa sag-alan. Gumagawa pa rin ng ganitong maliit na gimmick. Inaapi niya na hindi ko nakikita. HMM. Tama nga ang hula ko. Si Ginoong Su, inilipat niya ang 3K niya sa ibaba. Kaya ang ibibigay sa kanya ay 3A. 3A ang ibibigay. Natapos na ng bulag ang pag-shuffle. Ngayon, ako naman ang mag-shuffle. Tatlong K ang bumalik sa akin. Mukhang ang may-ari ay talagang gusto akong makakuha ng ganitong kamay. Ayos na ang mga baraha. Sisimulan ko ng mag-deal. Sandali lang, ha? Kailangan ko pang mag-cut ulit. Walang tuloy-tuloy na pag-cut ng baraha. Hindi na pwedeng mag-cut pa. Nagsimula na akong mag-deal. Parang niloloko mo na yata yung bulag. Ganito ka namang sinasabi mo, dahil gusto mong maghiwa ulit. Sige, susundin kita. Hayaan mo siyang maghiwa ulit. Mabait lang talaga ako. HMPH. Ibigay, ibigay, ibigay. Sa pagkakataong ito, ilagay ang 2K sa pinakababa. Kapag nagbigay ng baraha, dapat mayroon akong isang A. May kasamang isang K, na nakuha ng Black Widow. Dapat ay isang A at isang pares ng Q. Sige, tapos na ang paghiwa. Ihanda na ang mga baraha. Kanina, inilagay ko na ang 3K, na ibinalik at inilagay sa itaas. At sa pagkakataong ito, inilagay niya ang 2K, sa ilalim. Kawili-wili. Paano kaya nalalaman ng bulag na ito, ang mga baraha ng napaka-eksakto, baka sa pamamagitan ng pandinig. Itong bulag na ito, ay muli na namang inilagay ang K sa ilalim. Pero hawak ko ang mga baraha. Gusto kong maglabas ng kahit anong baraha. Nakahanda na ang lahat. Magsisimula na tayong magbigay ng baraha. HMM. Tapos na ang pamamahagi sa magkabilang panig. Maaari na kayong magkumpara ng mga baraha. Hey, bulag na dalaga. Hayaan mong tulungan kitang buksan ang mga baraha. Sige. Ay. Ay, 3K. Sadyang 3K. Diyos ko, 3K talaga. Ginoong Su, sobrang malas mo naman. Tama naman na kanina, naglagay ako ng 2K sa pinakababa ng deck. Nakaayos na ang mga baraha ko, na may 2A at isang K. Bakit ang mga barahang nakuha ko, ay 3K pa rin? Mukhang,
Yung naglalaro ng baraha, may tinatagong ginawa. Ganito, ganito. Dapat ang baraha ng Black Widow ay... Tama, 3A. Sa laban na ito, siguradong panalo siya sa akin. Bago pa man ipakita ang mga baraha, Ginoong Susu, magdadagdag tayo ng pusta. Ano sa tingin mo? Dagdag na taya. Ano ang nais idagdag ng may-ari sa taya? Kung matalo ako sa round na ito, hindi mo lang makukuha ang aking bahay pastahan, kundi pati kalahati ng kita araw-araw. Maaari pa kitang gawing pangunahing tao sa aking bahay pastahan, at ako'y magiging nasa ilalim mo. Anong nangyari? Nasa ilalim ako ng iyong kapangyarihan. Ayos lang. Pero kung matalo ako, kailangan mong sabihin sa akin, ikaw ay patuloy na nag-shuffle. Bagamat mabagal ang iyong pag-shuffle, ito ay naglalabas ng mga barahang ayaw mo. Tinanggal na. Kaya kung matalo ka, hindi ka lang. Kailangan ibigay lahat ng ari-arian mo sa akin. Kailangan mo ring sabihin sa akin, nabulag ka. Paano mo nalaman kung ano ang nasa kamay? Totoo, hindi ko nakikita ang mga baraha. Kaninang. Ginoo, hindi mo rin ba tinanggal ang bandana sa mata ko, para tingnan ito? Huwag ka nang magpanggap na hindi mo alam. Alam mo kung ano ang sinasabi ko. Tingnan natin kung magtatangka kang maglakas loob na magpasya. Tanggap ko ang pastahan na ito. Tingnan mong mabuti. Ako si Sanzang A. Wow, Sanzang A. Talagang Sanzang A nga. Nakakagulat ang reaksyon ng lahat. Ang baraha sa kamay ng shopkeeper. Talaga bang Sanzang A? Hindi makita ni Sugirl. May duda sa aking mga baraha. Sabihin niyo sa kanya, ano ang mga baraha ko? 3A. Saktong mas mataas kaysa sa 3K mo na bulag. Talagang kahanga-hanga ang Black Widow. Laging nagbibigay ng kakaibang saya. Narinig mo ba? Ako ay 3A. Nanalo ako sa round na ito. Kailangan mong tuparin ang ating taya kanina. Itong 3 baraha, parang may mali yata. Sandali lang. Tingnan nyo ito, itong 2 itim na A. Napansin mo ba, na pareho ang suot ng 2 baraha? Pareho silang spade. Sabi ko na may kakaiba. Nalaman ko na may 2 parehas na ace ng spade, 2 ace ng spade. Sa wakas, may nakapansin. Paano nangyari ito? Ano ang problema? Anong nangyayari? Nagpadala ako ng 3A kay Guajia. Bakit may 2 pareho? Baka may problema ang baraha. Kakalabas ko lang narinig ang lahat, sabi ng may-ari. May 2 itim na A. Ngayon gusto kong tanungin. Sa mga baraha, mayroon bang 2 ace ng spades? Ito. Dahil wala nang masabi ang may-ari. Sino ang nanalo? Sa larong ito. Ito. Huwag ka nang laging. Ganyan-ganyan na lang. Bigyan mo naman ng sagot. Ang dami mong sinasabi, bulag ka ba? Hindi ito bilang A. Maglaro tayo ulit A. Bakit hindi ito bilang? Bakit kailangan ulitin? Dahil may 2 ace ng spades. May problema sa baraha. Katatapos lang maglaro ng Pygo. Pareho lang ang baraha ninyo ng may-ari. Sinasabi rin ninyo na may problema sa baraha. Ngayon naglalaro ng baraha. Mayroon kayong 2 parehas na ace ng spades. Sinasabi nyo pa rin na may problema sa baraha. Sige. Basta't ang bibig na yan ay nasa mukha nyo. At ito ay sa teritoryo nyo. Ay. Ako'y isang bulag. Kahit na ako'y may napakaraming hindi pagkakaunawaan. Ano ang magagawa ko? Tama ba? Kailangan lang tiisin. Sige na nga, kung ano man ang sabihin ninyo, iyon na iyon. Hindi ko lang alam. Kung kaya bang makumbinsi ang lahat. Ay. Sa tingin ko, itong bulag na babae. Tama ka naman. Walang paraan na parehong may problema ang 2 uri ng baraha. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Itong baraha, galing ito sa silangan, isang uri ng baraha. Siguradong may sira ang baraha na ito. Kung hindi, paano magkakaroon ng 2 A ng spades na magkapareho? Oo. Tama ang sinabi ni Kuya Gui. Talagang may mga pakulo ang mga baraha sa kanlurang Asya. Kuya Gui. Bakit hindi mo sinabi na gusto mong magpalit ng baraha nang hindi ko alam? At nagkamali ka. Naging kabiguan mo kaya ako ang nanalo. Sumuko na ako. Sumuko na ako. Sa wakas, sumuko na ang Black Widow. Naalala ko pa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya na natalo siya sa sag-alan. Yung laro na kusa niyang tinanggap ang pagkatalo. Widow, hindi pwedeng ganito. Siyempre, problema ito ng baraha. Hindi tayo basta-basta dapat sumuko. Kapag natalo, natalo na. Walang masyadong daldal.
Mula ngayon, ikaw ang pinuno ng aking sag-alan, at ako'y nasa ilalim mo. Kunin ang kontrata. Ngayon, ang bulag na dalaga na ito, ay magiging isang mayamang tao mula sa mga ordinaryong tao, sa ilalim ng lipunan. Tama nga, itong sag-alan na ito, ay ang pinakamalaking sag-alan sa Pingayo City. Ang kita nito araw-araw ay napakalaki, at kalahati pa nito ay kukunin ng bulag. Sa paglipas ng panahon, maaaring makapag-donate siya ng posisyon. Ngayon, puno ng mga natamo, hindi ko kailanman naisip na ang buhay ko ay magkakaroon ng ganitong kapanapanabik na bahagi. Kapag kumita na ako ng sapat, tiyak na magpapaayos ako ng templo para kay Erlang Shen. Ayos na. Kung wala nang iba, aalis na ako. Magpapalam na ako. Ay, Ginoong Su. Huwag ka munang magmadaling umalis. Anong nangyari? Ngayon, ikaw ang aming pinuno ng sag-alan. Anong balak mo? Kailangan mong tumira dito sa akin. Sa bahay mo. Bagamat totoo na bulag ang batang babae na ito, hindi ito ganoon kasimple sa panlabas lang. Kung hindi, bakit 2 beses siyang natalo sa paligsahan? Siguradong may taglay siyang kakaibang galing. Kailangan kong matutunan ito ng mabuti. Tirhan mo na lang dito sa akin. Huwag nang mag-atubili. Ihahanda ko sa iyo ang pinakamagandang silid. Masarap na alak at pagkain ang ihahain ko sa iyo. Sige. Tara na. Diretso mo akong dalhin sa kanyang silid. Gusto ba niyang magpapa-relax ako? Ginoo. Ito ang iyong silid tulugan. Dinala mo ako dito. Hindi lang basta pagkain ang ibig sabihin nito, di ba? Tunay ngang matalas si Ginoo. Dito mas madali mag-usap. Sa hinaharap, huwag mo nang tawaging Ginoo. Parang estranghero. Tawagin na lang akong ate. Okay. Kaya, ate, bakit mo ako dinala dito? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Walang ibang tao dito, Ginang. Su, magsalita tayo ng tapat. Ngayon, ikaw na ang kalahating may-ari ng aking sag-alan, at hindi ko alam na wala akong ideya tungkol sa'yo. Gusto mong malaman kung ano? Ang kakayahan mo. Talaga bang swerte lang? O meron pang ibang paraan na hindi ko nakikita? Ito ang magpapasya sa hinaharap natin. Paano hatiin ang pera? Mawawala rin ang swerte. Ang kakayahan lang ang pangmatagalan. Intelligent si sister. Sige, tatanungin kita. Ngayon, kitang-kita na may trap ang mga tao ko. Bakit 3-6 pa rin ang lumabas? Marahil may sira ang mekanismo. Kaya ang pangalawang dice ay umiikot ng kusa. Walang laman ang 6 na mukha, baka sira rin ang mekanismo nito. Walang ganap na katiyakan sa buhay. Isang pagkakataon lang ito, hindi lang isang beses. Ginang. Su, walang silbi ang pagtatay chi mo sa harap ko. Pinahahalagahan ko ang iyong kakayahan, ngunit kailangan ding malaman kung gaano ito kalaki, at gaano ito ka maaasahan. Kung hindi, paano ko malalaman kung ito ay sulit? Mas mabuti pang mag-alaga ng tigre. Sa tingin ni Ginang. Wow. Ano ang dapat ituring na? Tama ang halaga. Madali lang. Sa aking sag-alan, hindi maiiwasan ang mga matitigas na kalaban. Kaya kailangan kita upang magpatatag. Maaari tayong hatiin ayon sa laro. Umupo ka sa isang pagkakataon, kahit matalo o manalo. Ang kasino ay magbibigay sa iyo ng 3% ng kita. Tungkol sa natitirang 5% ng dibidendo. Maaari tayong makipag-usap muli. Gusto mong gamitin ang maliit na pera sa isang pagkakataon, upang malaman ang aking mga detalye. At unti-unting kainin ang aking 5% ng pundasyon. Magaling magplano ng negosyo. Ate, yung 5% ng dibidendo ay ayon sa kasunduan. Bakit kailangan pang pag-usapan? Baka kasi hindi ayon sa alituntunin. Dito, ang salita ko ang alituntunin. Sulinga.
Naniniwala ka ba na kaya kitang walaing walang kaalam-alam? At ang kasulatang iyon ay isang pirasong papel na walang halaga. Hindi ka natatakot. Napatayin kita. Takot. Ate, natakot ako. Pero mas natatakot ako na dahil sa isang sandaling galit mo. Sirain mo mismo ang isang bundok ng ginto. Bundok ng ginto. Sa iyo lang ba? Siyempre, sa akin nga. Ang aking kakayahan, nakita na rin ito ng kapatid na babae. Ang nakita mo ay ang 5% ng cash na nakuha ko. Ngunit hindi mo nakita na kaya kong gawin 10 beses o 100 beses. Ang kapatid na babae ay negosyante. Ang transaksyong ito, dapat itong kalkulahin ng maayos. May nangyaring masama kay Ginang. Wow, ang anak ng county magistrate ay may kasama na nagwawasak sa ibaba. Anak ng county magistrate, matagal na siyang nagnanais sa akin at sa bahay pastahan na ito. Sa mga nakaraang araw, napanalunan na niya ang aking bahay pastahan. 10,000 tael ng pilak, kung matutulungan mo akong talunin siya. At makuha ang mga pilak na ito. Saka ko tatanggapin ang iyong kondisyon. Sang-ayon. Dumating ka, Black Widow. Gusto mo bang uminom? Huwag mag-aksaya ng oras. Huwag kang magpasikat ng walang kwenta. Huwag magtatagal ng 3 araw. Ganito pa rin ang pagiging mainit mo. Pero ako, gusto ko yung paraan mong magalit sa akin. Para kang isang tunay na babae. Bakit hindi umalis si Ginoong Zhang matapos manalo sa pera? Nagbubukas ka ba ng sag-alan para kumita? Ako'y naglalaro dito ng may dignidad. Paano iyon magiging gulo? At saka, alam ng lahat sa kasino na gusto kita. Kung gagamitin ko ang aking kapangyarihan, madali lang makuha ang iyong katawan. Diretso lang, walang paligoy-ligoy. Pero naman, alam ko na ang pilit na pinipilit ang isang bagay ay hindi masarap. Kaya paulit-ulit kitang nilalabanan. Gusto ko lang maglaro ng sugal, para mapaniwala ka, na talagang matatalo ka at magpapatalo. Nakusang loob mong hinihintay ako sa kama. Napatay na nga ang asawa ko sa kakasawa ko. Normal na lalaki ay iwas sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang nakikipag-ugnayan ka pa rin sa akin. Hindi ka ba natatakot na mapahamak ka sa akin? Hindi natatakot, kahit na nakapatay ka na ng 3 asawa. Pero dahil sa iyong perpektong katawan, karapat dapat akong maghangad, na matukso ng husto. Sobrang nakakadiri. Walang paligoy-ligoy. Ngayon, makikipagpusta ang kasama ko ng 2 beses. Kung manalo ka, sasumpain kung hindi na kita guguluhin. Kung hindi, parusahan ako ng langit. Pero kung matalo ka, kailangan mo akong samahan sa pagtulog ng 1 taon. Kailangan mo ring ipasa sa akin ang lugar na ito ng sugal. Dapat ito ay gawin ng tapat at maliwanag. Kung sakaling hindi ka tumaya, ipapadala ko ang mga tao para ikulong ka. Mukhang wala na akong pagpipilian. Saktong gusto ko ring makita kung gaano kagaling ang 2 nakamaskarang ito na hinanap mo, kung ano ang kanilang kakayahan. Dobleng demonyo ng silangan. Hindi ko inasahan. Alam pa ng itim na balo ang ating pangalan. Hindi ko rin inasahan. Ang anak ng alkalde ay nakipagsabuatan sa inyong 2, mga kapatid. Mukhang magiging isang madugong laban ngayong gabi. Yung 2 demonyo mula sa silangan ay napakahusay ba? Parang may pag-aalinlangan ang boses ni Black Widow. Sobrang galing. Ang 2 ito ay mga makapangyarihang manlalaro sa kanlurang rehiyon. Narinig ko na sila ang lumikha ng laro ng poker na tinatawag na Za Jinhua. Sila ang nag-imbento nito. Naiintindihan ko na. Gusto mo bang magpusta? Napakadali. 3 laro, 2 ang panalo. Sa unang laro, makikipaglaro ka sa akin. Sa pangalawang laro, makikipaglaro ka sa kuya ko. Ngayon, may dala akong isang baraha. Tayo ay magtutulungan batay sa ating kakayahan. Sino ang unang makakakuha ng pinakamataas na 4 na 2? Siyempre, kung hindi makakuha ng 4 na 2, mas mataas ang halaga ng baraha, kahit manalo. Tapos na. Nakatago na ang 4 na 2. Nakatago na ito. Anong nangyari? Mukhang spade ang mga baraha. Bakit nang mahawakan mo na? Hindi naman ito. Black Widow, ayos lang.
Mukhang nagkamali ka ng hawak ng baraha. Dapat naman hindi ganito kababa ang iyong kakayahan sa baraha. Sa oras na ito, ang labanan ay tungkol sa paningin, lakas ng kamay, at katumpakan. Diyos ko, tulungan mo ako. Tulungan mo, Black Widow. Siguradong mahuhuli ang 4 na dos. Huwag nang manalangin. Pinakamalaking 4 na dos. Sa tingin ko, nakatago na ito ng taong ito. Ang ibig mong sabihin ay, nagawa na ng silangang demonyo ito. Ay, hindi pwede. Baraha ng poker. Nag-aral na ako ng mahigit 10 taon. Kung may nilabas na daya ang kalaban, hindi talaga makakaligtas sa mga mata kong ito. Paano kung mahuli ang nagdadaya? Ano ang mangyayari? Siyempre, dapat ay may kaparusahan. Ngunit kailangan itong mahuli ng harapan. Kung hindi, walang silbi. Anong sitwasyon ito? Saan itinago ng taong ito ang pinalitang baraha? Ito ay isang eksperto. Kailan niya nailagay ang pinalitang baraha? Sa ibabaw ng banta ng baraha sa mesa. Hindi ko talaga ito napansin. Mukhang hindi dapat magpabeya. Tuloy-tuloy akong nakikipag-chat kay Ginoong Pagong. Hindi ko rin napansin. Sa susunod, bantayan mo ako ng mabuti. Kakaiba. Kanina, nang itapon ng mga Hapon ang mga baraha, hindi ko nakita ang kahit isang dalawa. Wala akong nakita. Nakakuha lang ako ng 4 na A. Pero, hindi ko rin nakita na nakakuha siya ng 4 na dalawa. Mukhang ako ang mananalo sa round na ito. Nakahawak ka na ba ng magandang baraha? Sino ang mauunang magbukas ng baraha? Ako na lang ang mauuna. Ay. Sister, ako na ang magbubukas ng baraha mo. Hindi na kailangan. Malaki na ang baraha mo. 4 ang A mo. Siguradong talo kapag binuksan. Kasi 4 ang sa kabilang side. Hindi. Paano mo nalaman? Huwag mong alalahanin kung paano ko nalaman. Kung naniniwala ka sa akin, ako ang magbubukas ng baraha. Sa huli, ang panalo o talo, ay may kinalaman sa ating kasunduan. Sige, naniniwala ako sa iyo. Ako na ang tutulong kay Widow na magbukas ng baraha. Walang problema, di ba? Bulag ka. Tama. Bulag ako. Maganda ang swerte ko ngayon. Mas mabuti pang ako na ang magbukas ng baraha para kay Widow. Gusto ko ang bulag na ito na mahilig magyabang. Sige, buksan na ang mga baraha. Maliwanag ang mga mata ng lahat. Tulungan mo akong tingnan. Anong baraha meron ako? Diyos ko. 4 na dos. Ang galing ni Miss Su. Anong nangyayari? Paano siya nakakuha ng 4 na dos? Hindi ako nagkakamali, di ba? 4 na dos nga. Ginang. Su, ang galing mo naman. Wait, sandali. Magaling lang ang kapatid kong si Guo sa pagkuha ng baraha. Nakakuha siya ng 4 na dos. Oo, walang mali sa sinasabi mo. Siya nga. Magaling siyang humawak ng baraha. 4 na A ang nakuha ko eh. Bakit 4 ang lumabas? Hindi naman. Mayroon ba siyang mga espesyal na kakayahan? Hindi ba dapat ikaw ang may pinakamalaking baraha? Bakit ang kalaban ang may pinakamalaking baraha? Anong nangyayari? Ginoo, tingnan mo kung anong baraha meron ako. Magsalita ka na, hindi pa huli. Putang ina mo, anong sitwasyon ito? Pangkat ng baraha, bakit mayroon kang 8? Hindi ko rin alam. Kanina, 4 lang ang mga baraha namin. Ayon sa patakaran, ang 4 na dalawa ang pinakamalaki. Kaya magbubukas pa ba kayo ng baraha? Anong sinasabi mo, bulag, magbukas ka na ng baraha. Hindi pwedeng buksan ng Ginoo ang barahang ito. Bakit pareho silang may 4 na baraha? Walang masama, pareho lang silang tabla. Ginoo. Ang 4 na baraha ng dos. Simula pa lang, kinuha na ng kapatid ko, at itinago sa kanyang manggas. Simula pa noon, naglalaro na siya ng daya. Kaya kapag nailabas na ang barahang ito, ibig sabihin ay, tinatanggap natin ang pandaraya, at ang mga baraha ay galing sa atin. Ano ang gagawin natin sa round na ito? Kailangan lang nating sumuko, at ang bulag na babae na ito ay isang eksperto. Hindi mo akalain na sa paligid mo, may ganitong kahusay. Sige, talo na ako. Ikaw na ang susunod. Huwag mo naman akong pagkabalahin, Ginoo. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang maglalagay ng taya sa laban na ito, o yung bulag na ito ang taya. Ako ang maglalagay ng taya, Black Widow. Pwede bang ikaw ang kumatawan sa bulag na ito? Siyempre, siya ang boss ng aming sag-alan.
puno ng mga tao. Hindi ba? Itong Sag-Alan ay iniwan ng iyong unang asawa na namatay. Para sa iyo, paano siya magiging puno ng mga tao? Wala kang pakialam dyan. Isang batang walang kaalam-alam. Sa laban na ito, ako ang maglalaban sa iyo. Pero kung matalo ka, hindi lang ako ang kukuha ng Black Widow. Kailangan mo pang pumirma ng kasunduan sa pagbebenta ng sarili para maging alipin sa bahay ko. Pwede. At kung manalo ako, anong sasabihin mo? Kung talo kayo, ibabalik ninyo ang perang nanalo kami sa Sag-Alan. At, sige na, huwag na kayong pumasok sa aming Sag-Alan mula ngayon. Sige, pinapangako ko sa iyo, Ginoo. Sige na. Dahil nagpunta ka para tumaya, handa ka nang mamatay. Huwag tumaya, linga. Huwag tumaya, linga. Itong mga demonyo mula sa silangang dako, sinasabing may espesyal na kapangyarihan, na kayang pasiglahin ang lakas sa loob ng katawan. Palitan ang mga baraha ng kalaban, ng ibang mga baraha. Tinatawag itong paghahatak mula sa malayo. Napakaastig nito. Walang taya, may pagpipilian ba? Pero sadyang nakakatawa, ang aking ikatlong mata, may ganitong kakayahan din. Oo nga, wala talagang pagpipilian. Sige, magpupusta ako. Magaling naman ako sa pastahan. Itim na balo. Gusto mo bang magpusta? Pero sa round na ito, tumanggap na ng pastahan ng bulag. Huwag ka nang sumali muli. Kung hindi ka anak ng alkalde, sa ganyang kalagayan, alam mo bang ilang beses ka nang namatay? Sayang, walang kung. Ang tatay ko ay alkalde. Ganito talaga ako. Ano ang magagawa mo sa akin? Maglaro na tayo. Huwag mag-aksaya ng oras. Hindi na ako makapaghintay. Sa batang ito, alam na niya ang mangyayari kapag nagalit ako. Ang susunod na laro ay mula sa kanlurang Asya. Tinatawag itong Sohar. Bawat tao ay may 5 baraha sa kamay. Tapos, ikumpara ang laki. Sige, naintindihan ko na. Sino ang magbibigay sa atin ng mga baraha para sa patas na laban? Bibigyan kita ng 5 baraha. Tapos, ikukumpara natin ang laki. Ayos lang ang ganitong laro. Gusto ko ito. Ang mga baraha mo ay Spade King, Queen, at Ace. Ito ay isang Royal Flush. Oo, malaki ang baraha. Pero natatakot ako sa barahang ito. Hindi sigurado kung makakakuha tayo ng panalo sa huli. Ngayon, nagbigay na tayo ng baraha sa isa't isa. Hintayin natin na masunog ang kalahating insenso. Kailangan mong mahulaan ang kamay ng kalaban. Ang bulag na ito marunong mag-deal. Mukhang may swerte siyang dala. At nagawa niyang ibigay sa akin ang straight, pero kailangang palitan ko ang ganitong klase ng kamay sa iyo. Anong nangyayari? Parang gumagalaw ang kamay ko. Ang dalawang demonyong Hapon na ito ay pinapalakas ang kanilang enerhiya. Palitan natin ang ating mga baraha. Tulad ng sinabi mo kanina, ang mga dalubhasa sa silangan ay magagaling. Pinalitan niya ang baraha na ipinadala ko sa kanya, at ibinigay sa akin. Hindi nakapagtataka na ang mga patakaran na itinakda dati, ay tanging ang tamang hulaan sa baraha ng iba. Ngunit nagtataka ako. Anong klase kaya ang hawak niya? Paano na ito? Nawala na ang mga baraha natin na naiba na. Hindi rin natin alam kung anong klase ang hawak nila. Siguro mag-surrender na lang tayo, sis. Huwag kang mag-alala. Hanggang hindi pa tapos, may pag-asa pa. Huwag sumuko. Tingnan muna kung anong baraha mo. Nakakatuwa. Ang baraha ko ay naging iyo. Mukhang. Kailangan kong bigyan ka ng kaunting sorpresa. Ginoo. Nailabas ko na ang ating mga baraha. Ibinigay na sa kabilang panig. Sa laban na ito, tiyak na mananalo tayo. Sigurado ka ba? Huwag nang ulitin ang nangyari sa unang laro. Isang tiyak na panalo. Naging tiyak na talo. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Ang galing ng kapatid ko sa paglalaro ay nakakapaglipat ng mga baraha. Sa langit at lupa, siya lamang ang makakagawa nito. Kung matatalo ito, ihuhulog ko ang aking ulo, para gamitin mong pang-ihi, para makita mo kung anong baraha mo. Sige. Kumusta, Ginoo? Siyempre, napakagandang baraha, di ba?
Sinasabi mo bang ako ang may kasalanan? Ano ba? Anong ginawa ko sa'yo? Tingnan mo ang itsura mo. Anong nangyari? Kawawa naman. Paano nangyari ito? Bakit mo ako tinatanong? Sabihin ko sa'yo, kailangan mong manalo sa round na ito. Kung matalo ka, papatayin kita. Ang iyong paraan ng paglipat ng baraha. Nagkamali ba? Paano ka nakagawa ng ganitong baraha para sa sarili mo? Ang aking paraan ng paglipat, hindi kailanman nagkamali. Sadyang binago ko ang aking mga baraha. Naging 10 JQ ka. Royal Flush. Paano ito naging? Napakakakaibang kamay. Hindi ba't ang bulag na ito ay marunong din ang palitan ng baraha? Ngayon, maari na tayong maghula ng baraha, di ba? Bakit nagmamadali? Hindi pa natatapos ang kalahating insenso. Ginoo. Hindi ko kayo binaygo. Naibalik ko ang mga baraha. Ngayon ay tama na. Kaya't simulan na ang laban. Bulag. Maaari na tayong magbukas ng mga baraha at ihambing ang laki. Tandaan mo, ang pinakamalakas ay ang Royal Flush ng Spades. Walang problema, simulan ko na. Kaya pala ay maliit na straight. Ang aking baraha ay kayang talunin ka. Ako ay may Royal Flush. Ito ang pinakamalakas na kamay sa Western Poker. Diyos ko, Royal Flush. Talagang hindi ito mapapantayan sa mga kasanayan sa kanlurang rehiyon. Tapos na. Sigurado na tayong matatalo dito, Black Widow. Sana ay tanggapin mo ang pagkatalo mo ngayon. Mamaya sa kama, pipilitin kitang tanggapin ito ng buo. Ay, hindi ito tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama ang kombinasyon ng baraha mo. Ano bang problema sa baraha natin? Baka hindi nyo matanggap ang pagkatalo. Tingnan mo ang spade 10 mo. Bakit parang lalo akong naguguluhan? Parang ito ay isang. Ito ba ang spade 01? Hindi ba? Hey, hey, hey. Ito na ba? Ito na ang spade 0, hindi ba? Sige nga. Ito ang spade 0, hindi ito spade 10. Diyos ko, bingi. Nanalo tayo. Itong spade 0, at ibang baraha, pinagsama-sama. Hindi ito kahit anong kombinasyon. Sinabi ko na ito dati, di ba? Ang ngiti na tumatagal hanggang sa huli, iyon ba ay ngiti? Ikaw, ang cute mo. Anong nangyari sa barahang ito? Bakit may ganitong baraha na spade 01? Ako, hindi ko rin alam kung anong nangyari. Ginoo. Pwede bang huwag kang? Bakit mo ako pinapalo? May lakas ka pang sumagot. Ayaw mo bang masaktan? Ano bang nangyari sa barahang ito? Kumpletong baraha ito. Paano magkakaroon ng spade na 0? Anong klaseng baraha ito? Sumagot ka. Ano ba to? Ginoo. Kalma ka lang. Hindi mo maaring sisihin sa ganitong sitwasyon. Sa katunayan, nang ipakita niya ang baraha kanina, nakita mo rin, talagang may Royal Flush siya. Paano mo malalaman pagkatapos ipakita ang baraha? Nagbago na. Pinapayagan ba kitang makialam? Ako, ipinaliwanag ko lang naman eh. Bakit mo rin ako sinaktan? Anong masama sa pagsampal sa'yo? Hindi ako masaya ngayon. Alam mo bang natalo na naman ako? Ginoo, sa tingin ko, itong bulag ay nagkamali. Kung hindi, hindi sana lumabas ang spade 01. Ay nako. Kapag natalo, sinasabi na ako ang nagkamali. Talagang nakakatawa ito. Bakit kami ang sinisisi? Ang baraha ay dinala ninyo. Lumabas ang spade na 01. Ngunit sinasabi nila na kami ang nagkamali. Magsalita naman kayo ng may katwiran. Tama. Oo, tama ang sinabi ng Black Widow. Talo kami. Kung hindi mo kayang maglaro, sabihin mo na lang na may nagmamagaling. Talagang nakakahiya. Narinig ko na ang tungkol sa East Japan Double Demon Society. Anong Inner Strength Exchange Cards? Sa tingin ko, tiyak na ito ay nangyari sa panahon ng pagpapalit ng mga baraha. Sobrang paggamit ng kapangyarihan. Dahil dito, nagkamali ang mga baraha. Lahat kayo, isara ang bibig nyo. Kung magsasalita pa kayo, ipapadampot ko kayo. Ikinukulong ko kayong lahat. Kayong dalawa, sige, tingnan nyo. Tingnan kung bulag talaga o hindi. Walang kailangan na suriin sila. Tinanggal ko ang tela sa sarili ko, upang patunayan ang sarili.
Ngayon, maaari na bang patunayan? Wala tayong niloko. Talagang bulag ka nga. Kaya hindi ito kasama. Bakit hindi ito kasama? Dahil dito. Kahit na hindi mo nakikita, pero maaari kong sabihin ng hayagan, sa iyo, na may 2 kutsilyo, na nakatutok sa iyong leeg. Kung magtatangkang tumanggi ka, alam mo ang magiging resulta. Sobrang pang-aapi. May kakayahan kang patayin ako, di ba? Suli nga. Tiisin mo na lang. Ito ang anak ng County Magistrate. Tao tayong hindi kayang labanan. Oo nga. Tingnan mo, may ganito akong kalaking sag-alan. Pero sa harap ng ganitong tao, talagang mahirap. Wala akong magawa. Gusto niyang tumaya sa akin. Kailangan kong sumabay sa pagtaya. Sai. Sige. Tataya ako sa iyo. Pero kailangan kong dagdagan ang taya. Kaya mo ba, bingi? Anong gusto mong itaya? Maliban sa taya natin dati sa ulo. At isang bagay pa. Ang matatalo. Kakagaitan ng kamay. Sige, tatanggapin ko. Narinig niyo ba, 2? Kung matalo ulit ito, kayo ay mapapahamak na. Tama, Ginoo. Gusto kong tumaya sa iyo. Hindi naman sa kanila 2, kundi sa akin. Ang kamay ko ay para pang hawakan ng balo. Ikaw, hindi ako makikipagpusta sa iyo. Sige, tayo 2 ay maaaring kumatawan sa binata. Para sa pastahan na ito, maaari nang magsimula. Sige, sabihin mo, anong laro? Ang pinakabagong laro dito namin. Zai Yudo Dishu. Nakarinig ka na ba? Hindi pa. Sige, sabihin ko ang mga patakaran. 2 ang pinakamalaki, 3 ang pinakamaliit. Bomba, doble ang puntos. Naintindihan mo na, masaya ito. Maaari nang magsimula. Sandali lang. Gusto ko ring maglagay ng taya. Anong taya ang gusto mo? Itong taya ko. Taya ako sa Black Widow. Taya ako. Anong ibig sabihin nito? Mga patakaran ng Dao Dizu. Siguradong alam na ito ng lahat. Ang bomba ay dapat ay double. Kaya kung matatalo ang bulag, kailangan mong halikan ako mula ulo hanggang paa, ng harapan. Isang bomba, halikan ng 2 beses. 2 bomba, dilaan mo ng 4 na beses. 4 na bomba, dilaan mo, 8 beses. Ang bastos mo talaga. Ang lalaki, hindi bastos. Lalaki pa rin ba siya? Ako'y hahawakan ng iyong katawan. Pati ang buong katawan mo, hahawakan ko. Walang kakaiba dito, di ba? Pagkatapos manalo sa huli, lililinin din kita. Kung matalo ka naman, ano ang dapat mong kaparusahan? Sabi mo nga, putulin ang iyong dila, para hindi ka na muling makapagsalita ng walang kwenta. Sige. Itong baraha, kayo 2 ay dapat may tiwala na tiyak. Huwag mag-alala, binata. Ang Dao Dishu ang ating tunay na bentahe. Kayang patayin siya ng walang natira. Sobrang taas ng pusta na ito. Linga, huwag na tayong tumaya. Ayos ba? Ako. Natatakot ako. At saka, hindi mo nakikita ang mga mata mo. Hindi ko ito makita. Sa totoo lang. Hindi tayo pwedeng manalo. Ang kalaban ay anak ng gobernador. Kung hindi tayo maglalaro, kailangan lang nating maghintay sa kulungan. Kaya wala tayong pagpipilian ngayon. Ang tanging pagpipilian ay manalo. Naniniwala ka sa akin. Hindi ako matatalo, kahit hindi ko makita. Ngunit sa tulong ng aking pakiramdam sa pagkuha ng baraha, at pandinig. Kaya kung manalo, huwag nang mag-aksaya ng salita. Handa ka na ba? Maaari nang simulan. Gusto mo bang maghiwa ng baraha, Ginang? Su. Ito ang lihim sa manggas. Gusto mo bang itago ang malalaking baraha sa sarili mo? Kailangan kong guluhin ang mga baraha para sa inyo. Hey, bingi. Anong ginagawa mo? Ay nako. Hindi na ako makakita. Ang bagal nyo magbukas ng baraha. Sige na. Kung ganito, ako na ang magbibigay ng baraha. Kasi nga, wala namang nakabukas na kahit isang baraha. Kahit na, ang malalaking baraha ay nasa amin na. Nakatago na sa manggas namin. Sige. Hayaan mong ulitin ito ng bulag. Anong nangyayari? Nasaan ang malaking hari na itinago ko sa manggas? Aba,
Nasaan ang maliit na hari na itinago ko sa manggas? Ang bulag na ito ay lalong mahirap unawain. Kaya pala hindi niya alam. Nakatago sa ating mga mata. Itinago ang baraha sa manggas. Ibinalik. Linga. Ang baraha mo ay isang Q at isang pares ng J, SHH. Alam ko. Nakahawak ako. Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Talaga bang alam mo ang mga baraha mo? Kahanga-hanga. Ngunit, sobrang pangit ng mga baraha ito. Hindi tayo mananalo dito. Pangit ang mga baraha ko. Ipinapakita ang kanilang dalawa. Hindi rin masyadong maganda. Maliban sa Wangzo, hindi maganda ang mga baraha ng lahat. Sa round na ito, sino man ang manalo ay talagang dahil sa kakayahan. Ahem. Nakaayos na ba ang mga baraha ng lahat? Ako na ang magbibigay ng baraha. Sundin mo ayon sa pagkakasunod-sunod. Kaya ang susunod kong maglalaro, dapat tawagin muna ang may-ari ng lupa, kahit na may bomba ang baraha ko. Pero bakit ganito ang uri ng baraha? Hindi ako tatawag na may-ari ng lupa. Ang baraha ko ay bagay para sa may-ari ng lupa. Ayaw ko ring tawagin. Aking turn na. Sige na. Ako ang may-ari ng lupa. Sa mga barahang ito, may-ari ka ng lupa. Nako. Tapos na, tapos na. Sa barahang ito, tiyak na matatalo ako bilang may-ari ng lupa. Sa tingin ko, itong baraha, siguradong may tao nang nagplano niyan. Sila, ang dalawang demonyo mula sa silangan. Tiyak na naghukay sila para sa atin. Kalmado lang. Sa akin, ganito ang baraha ko. Susubukan kong kunin. Pakiramdam ko panalo ako. Sa baraha mong ito, sinasabi mo pang mananalo ka. HMM, nakapaglaro ka na ba ng Dao Dizu? Hindi pa nga, ito ang unang beses kong maglaro, itong Dao Dizu mula sa kanlurang rehiyon. Kung hindi ka pa nakapaglaro ng Dao Dizu mula sa kanlurang rehiyon, bakit ka basta-basta tumatawag ng landlord? Hindi mo ba alam na ito ay tungkol sa kapakanan ng aking kapatid na babae? Hindi mo ba ito ginagawang biro? Kung sakaling ito, hindi ka tatawaging may-ari, maari kang magsimula muli. Naiintindihan mo ba? Shit. Pwede pa muling magbukas. Syempre naman. Hindi naman 3 partido ang tawag na landlord, kaya pwedeng magsimula ulit. Kayo dalawa, ikinwento niya lang sa akin ang tungkol sa Dao Dizu, isang laro ng baraha. Sa oras ng mga patakaran, bakit hindi mo sinabi ito sa akin? Huwag kang mag-aksaya ng salita, nagsimula na ang laro. Kailangan itong tapusin. Ikaw ang may-ari ngayon. Ikaw ang unang maglalaro. Sige. Lalabas na ako. Suntok ito sa 8, 9, 10. Ate, pwede bang huwag galawin ang mga baraha ko? Alam ko kung paano maglaro. Hindi mo ba nakikita? Sinasabi ko lang kung ano ang nangyayari. Ang mga daliri ko. Alin ang baraha na mahahawakan? 3 itlog na itim, may isang pares ng 3. Kaya ng bulag. Talaga bang kaya mong mahawakan ang baraha? Bulag. Ito ang estilo ng paglaro ng alak. Huwag ilabas ang maliit na baraha. Ilabas ang malaking baraha. Magkaroon ng kakayahang makaangkop sa mga komplikadong sitwasyon. Pero, kapag lumabas na ang malaking baraha, paano tayo lalaban pagkatapos noon? Ay push, isang K at 2 J ang hawak ko. Huwag, ayaw ko rin. Zhang Xiaoxi. Kailangan kong kumuha ng malaking isa. Lao K. Bingi, ikaw na ang lumabas. Ayaw. Lao A, kukunin ko na. Hindi na maliit ang A. At saka, ayaw din ni K na maliit na tao na ito. Ibig sabihin, hindi malaki ang baraha niya. Hindi ako maglalabas. Hindi rin ako maglalabas. Zhang Xiaoliu. Zhang Q. Ang laki na ng barahan nyo. Paano ko mapipigilan? Ayaw ko. Tingnan mo, walang kahit anong baraha na makakapagpataas. Ito ay talo na na baraha. Kaya huwag na, di ba? Kung ganun, hindi na rin ako maglalagay. Huwag kang mag-isa. Dapat magkapareho, pero hindi ko ibibigay sa'yo. Zhang Shiba. Zhang J. Paano mo bubuksan ang baraha? Kung sakaling tama ang kanilang laban, paano tayo maglalagay ng taya? Black Widow. Habang naglalaro ako, pwede bang huwag kang makialam? Huwag.
Apo. Huwag. Huwag. Isang siyam. 10， Isang dalawa. Huwag. Kung ayaw niya, ayaw ko rin. Yung isang 8 na iyon. Huwag. Tama lang. Sa pagtawag ng 8, ayaw ko sa kapatid ko. Wala na bang malaking baraha siya sa kamay? Hindi dapat ganun. 一个2， Huwag. Huwag. Zhang Xiaosan. Zhang ba? 嗯， Lumalabas na mas interesante ang barahang ito. Zhang go. Putang ina. Nakakainis talaga ang barahang ito. Bilisan mo at ilabas mo na ang baraha. Bakit ka may dalang ganitong malaking baraha? At magpapakita ka pa ng baraha mo. Ang hawak kong baraha ay 3 at 4. May 5, 3, 7, at A ako. Anong nangyayari sa inyo dalawa? Ha? Anong sabi mo? Walang anuman. Hehe. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita. Nag-uusap kayong dalawa gamit ang mga labi. Buti na lang at kayang i-interfere ng aking 3 mata. Sa oras na ito, ang paglalaro ng baraha ang pinakamakatarungan. Anong gagawin? Hindi ko na marinig ang mga labi. Hindi ko marinig kung ano ang sinasabi ng kuya. Mukhang kailangan ko ng maglaro ng maayos. Kakatapos ko lang mag-J. Talaga bang gusto ninyo o ayaw? Ayaw. Ako si Zuang. Pindutin ko ang A. Ayaw ko. Ayaw ko rin. 呀， Isang baraha, ang dami na. Siguro naubos mo na ang mga pares mo. Pares ng 5. Hawakan ko ang mga baraha ko. Anong magandang ilabas? Saktong-sakto. May pares pa akong 8. Ngayon, ang mga barahang ilalabas. May 7 hindi pa lumabas. Baka maging 7 sumabog. Itatabi ko muna itong king bomb ko. Huwag. Oo. Huwag. Ayaw ko rin. 3-7 kasama ang 3. Nagkamali ako ng doble. Magaling ang laro niya. Kalmado lang. Sister 1. 3 siyam, may isang 7. Walang pinal na 4 of a kind ang 7. Pero ang kapatid ko, nag-report ng doble, may 2 natitirang baraha. Malaki ang posibilidad na may isang pares na lang siya sa kamay. At saka, nag-compute ako ng mga baraha. Sa labas, 1 6 lang ang lumabas. Kaya may 3 6 pang natitira. Posible na may hawak ang kapatid ko na isang pares ng 6. Hari ng mga baraha. Lumabas na ang hari ng mga baraha. Ngayon, interesante na ang larong ito. Kahit na may 3 6 pang natitira sa labas, walang lumabas. Baka nahuli ng kapatid ko ang isang pares ng 6. Pero may isa pang posibilidad, na ang bulag ay nahuli ng 3 6. Hindi masyadong siguradong tama ang laban sa 5. Maganda ang pagkakasira ng hari. Nagsabi akong doble na ako. Naiintindihan na. Sige nang. So ay may dalang pares ah. Isang pares ng 5 ulat. Ayaw. Ano? Sabi mo ayaw mo. Oo nga, nag-report ako ng doble, pero hindi ko naman kailangan ng pareho ah. P** tang ina mo, huwag kang. Sadyang mag-ingay at bigyang diin ang iyong doble. Binibigyang diin ko ang aking doble, pero hindi ko naman kailangang gawin iyon. Dapat kang maglagay ng isang solong baraha para subukan ito. Ayos na, ayos na. Aking turn na maglaro. Kayo dalawa, isa ang nagulat ng 2, isa ang nagulat ng 1, kaya't ako'y maglalabas ng isang pares ng 6. Ngayon, magulat ng 3 baraha. Hindi ko kayang tanggapin. Ayaw ko nito. Hindi ba't ibig sabihin nito ay nanalo na naman tayo? Isa pang laban na 4 na kontra 1. Magpapahayag ng kamay. Hindi kaya. Kaya natin manalo. Zhang Liu. Yeah. Ito na ang pinaka hindi ka panipaniwala kong laban. Ang pinakamatagumpay na larong Dao Di Shu. Kaya mong manalo sa larong ito. Para kang sinusuportahan ng langit. Ikaw, ulit na namang talo. Putang ina mo. Kayo, pareho kayong nag-report ng doble. Isa nag-report ng solo. At sa kabila nito, nanalo pa rin kayo. Anong barahan nyo dalawa? P** tang ina mo. Bakit hindi ka naglalabas ng isang baraha? Anong nilalabas mong pares? Akala ko, may pares siya sa kamay.
Akala mo, bakit hindi mo akalain na isa lang ang baraha niya? Damo. Anak ng punong bayan. Ngayon na ang wakas ay tiyak na. Mangyaring tuparin mo ang naunang pastahan. Tanggapin ang pagkatal sa pastahan. Tuparin ang pastahan. Ano ang dapat kong tuparin sa pastahan? Anak ng punong bayan. Ang mga salitang nasabi ay parang tubig na naihagis. Anong pastahan ang pinasok mo? Dapat mas alam mo sa puso mo kaysa sa amin. Tama ba, mga kaibigan? Tama ang sinabi ng Black Widow. Kung pumasok ka sa pastahan, dapat tanggapin ang pagkatalo. Kailangan tuparin ng anak ng County Magistrate ang pastahan. Anong ingay ang ginagawa ninyo? Noong nakaraan, naglaro sila ng sugal. Iyan ay usapan nila. Walang kinalaman ito sa akin. Hindi ito bilang bagong laro. Bakit naman? Dahil ako ang anak ng alkalde. Kung ayaw ninyo, ipapadala ko ang aking ama na may mga sundalo ngayon. Isara ang inyong sag-alan. Ihuli kayong lahat at ilagay sa bilangguan. Anak ng County Magistrate. Hindi ko akalain na ganyan ka pala. Paulit-ulit na hindi mo tinatanggap ang pagkatalo. Ito ay isang pang-iinsulto sa iyong pagkatao. Isang uri ng pangmamaliit ito. Maliban na lang kung maipapaliwanag mo ng maayos ang aking pagkatalo. Papasukin kitang talo ng buong puso at isipan. Papasayahin kitang tanggapin ito. Tuparin mo ang taya mo sa pagkatalo. Sige, sabihin mo. Ano ang laro ngayon? Tayo ay maglaro ng poker na daw ni Zoo. Ako mismo ang makikipaglaro sa'yo. Lalaruin natin hanggang sa tuluyan kang umamin. Sige na. Sobrang ganda ng baraha ko. Sundin ang pagkakasunod-sunod. At saka ikaw pa ang anak ng gobernador. Pwede kang tawaging may-ari ng lupa. Lahat ng nasa kamay ko ay mga bomba. Kung ang mga nakatagong baraha ay basura, para na ring nadagdagan ng 3 walang silbing baraha. Yung baraha ko ay bagay pang maglaro bilang magsasaka laban sa landlord. Ayoko. Ikaw, gusto mo ba? Yung baraha ko ay bagay din pang laban sa landlord. Ayoko rin. Siguradong tatawagin ni Miss So ang landlord, di ba? Ayaw nyo lahat. Kaya ako na lang ang pipili. Hindi kayo mga may-ari ng lupa. Hindi ba't malinaw na 2 laban-laban sa isa? Hindi ito patas. Tingnan muna natin ang baraha. Kung hindi maganda ang baraha, huwag nating kunin itong landlord card. Ito ang laro ko at ng bulag. Huwag ka nang makialam. Mag-ingat ka, huhulihin kita. Anong klaseng tao ka? Black Widow, sasabihin ko sa'yo. Ito'y malinaw na. Kasabay niya, 2 laban. Kailangan kong manalo sa kanya. Anong magagawa mo sa akin? Natasha, magtiis ka muna. Ito ang anak ng gobernador ng bayan. Hindi mo kayang labanan. At saka, tungkol kay Ginoong Su, kahit na hindi pa niya nakikita ang baraha, mukhang kumpiyansa siya ng husto. Baka pareho pa rin ang laro kanina. Panalo na naman siya. Ano sa tingin mo? Pero hindi naman nila hinuhuli ang mga may-ari ng lupa. Hindi ba't malinaw na may masamang balak dito? At saka, ang isang bulag ay nanalo. Malaki ang bahagi ng swerte dito. Sa pagkakataong ito, talagang natatakot akong matalo. Kung matatalo ako, hayaan na lang akong itapon ng anak ng alkalde. Pero hindi ako matatalo. 3-2. 3-2 na baraha, ang laki naman nito. Ngunit sa kamay ko, may 3 basura akong baraha. Kung ibibigay mo sa akin, ay magiging pabigat lang. Bagamat ang 3-2 ay malalaki, hindi ko naman kailangan ng mga bomba sa kamay ko. Hinding-hindi mananalo itong bulag na ito. Anak ng langit, Linga, ito ay isang Tiyan card. Tita, talagang magaling si Ginoong Su. Nakakuha ng napakagandang baraha. Siyempre, kung hindi, bakit ko ibibigay ang kalahati ng kita sa sag-alan? Sa kanya. Teka muna, maliit lang ang boses, panoorin muna natin siyang maglaro. Ako na ang maglalabas ng baraha. Sa 7. 3 bomb. Ako rin, bomb. 8 bomb. Binomba niya agad ako. Ang agresibo nyo namang maglaro. Oo nga, maliit na bulag. Kaya mo bang tumaya? Huwag mong akalaing hindi ko alam. May hawak kayong isang baraha ng bomba. Pero sayang naman. Ako ang may pinakamalakas na bomba. Hello, bulag. Bakit ka nakatitig dyan? Ayaw mo ba ng bomba? Ayaw. Ginang. Su, bakit ayaw mo sa ganitong magandang baraha? Marunong ka bang maglaro? Kung ayaw mo sa barahang ito, talo ka. SHH, tahimik. Naglalaro ako ng baraha. Pwede bang huwag kang mag-ingay sa likod ko? Mukhang hindi mo kaya, kahit ang Black Widow, hindi ka kayang talunin. Gusto mo bang mag-bluff ng siyam? Ayaw ko. 10 pagsabog. Ginoo.
Ang galing mo talagang maglaro. Mukhang panalo na tayo sa round na ito. Bingi, gusto mo pa ba? Kung ayaw mo na, aalis na ako, ha? Pero bago ako umalis, gusto kong magdagdag pa ng isang sugal sa'yo. Kaya mo bang tanggapin? Ang tanga na ito, hindi pa alam na niloloko ko siya, at nagsusugal pa siya. Ang saya. Sabi ng prinsipe ng lalawigan, sabihin mo, anong sugal ang ilalagay mo? Ako talaga, karaniwang hindi ako nanlalaro ng laban na walang katiyakan. Pero sa pagkakataong ito, may buong kumpiyansa ako. Kaya magpapustahan tayo sa Black Widow. Kung matatalo ka, pipilitin mong halikan ako ng isang beses. Ayos ba? Talagang nakakainis ka. Hindi nakakalimutan na palaging bastiusan ako. Nakaalala ako sa iyo na ito. Kung manalo ako, papatanggalin ko ang isang kamay mo. Ano sa tingin mo? Sa mga baraha ko na ito, hindi ako matatalo. Basta't may hawak na isang baraha ang bulag. Kaya kung manalo. At saka, siguradong may mga bomba pa ang mga daliri ng silangang digmaan. Sige, ganito na lang. Zhang Pito, Q bomba, huwag. 4 na K. Wala ka bang maliit na bomba, bulag na bata? Pasensya na, wala talaga akong ganun. Gusto mo ba? Hindi ako naniniwala na wala kang single card. 4 na A. Ayaw ko. 4 na 2, magdoble. Bilisan mo at pasabugin siya. Kapag nagawa mo, doble ang bayad. Malapit na tayong umalis. Ginoo. Hindi ko na kayang gawin yan. Anong baraha mo? Hindi mo kayang ipagmalaki ang baraha mo. Anak ng alkalde. Huwag mo siyang tanungin palagi kung gusto niya. Ikaw, gusto mo ba? Ayaw ko. Ayaw ko talaga. Wang Zhou. Nanalo na. Ikaw, bulag ka ba? Nakakuha ka pa ng bomba. Hindi ikaw ba ang naglaban ng barahang ito, prinsipe ng bayan? Ako ba ang may ganitong kakayahan sa pagbato? Salamat na rin sa iyo, prinsipe ng bayan. Nasaan ang baraha mong ipinadala mo sa akin? Ikaw. Anong nangyayari sa akin? Ginoo at prinsipe ng bayan. Ikaw ang naglaban ng baraha. Mayroon akong ganitong klase ng baraha dahil sa tulong ni Ginoo na anak ng gobernador. Salamat sa pagpapalinis niya sa akin. Ang galing ng barahang ito. Sige, isang huling laro na. Hindi ako naniniwala na magiging masama ang araw natin ngayon. Sandali lang, talagang pinapahirapan ka ni Ginoo. Ayon sa napagkasunduan, natalo ka na ba? Gusto mong mag-iwan ng isang kamay? Anong taya? Anong pusta? Di ko maalala. Biro lang naman yun. Akala mo seryoso? Paano naman ganito? Natalo ka, di ka tatanggap. Kaya ba ng anak ng county magistrate na hindi magbayad? Mga Ginoo, mga patakaran ng sugal, dapat ay nakatayo sa lupa. Lahat ng narito ngayon ay mga saksi. Ginoo, mahalaga ang inyong katayuan. Dapat talagang tuparin ang mga sinasabi. Sa aking sag-alan, may kapalit ang paglabag sa mga alituntunin. Ikaw ba ang kikilos? O gusto mo bang kami ang tumulong sa iyo? Black Widow, kung gagalaw ka laban sa akin, hindi ka palalampasin ng tatay ko. Ang kamay ko, ang laki ng loob nyo. Ginoo. Tanggapin ang talo, tanggapin ang parusa. Ngayon ay tapos na ang usapan. Sige, maghintay kayo sa akin. Anong ginagawa nyo dyan, mga inutil? Hurry up at magpahid na kayo ng first aid. Ikaw ba ang anak ng bayaning gobernador? Anong pangalan mo? Parehong basura ang dalawang pamilya. Sa baraha na ito, gusto ko ang may-ari ng lupa. Hindi ako naniniwala. Tapos na. Ayos naman ang baraha na ito. Baka makapaglaro pa ako ng isang closed door na baraha. 910 JQ ka. Matalim na sunod-sunod. Isang royal flush. Anong baraha to? Sa simula pa lang, binomba na ako. Gusto mo ba? Ang royal flush ang pinakamalaking kamay. Bakit ko ba hindi magagawang kunin? Sige, ilalabas ko na nga. 3 baraha. At saka masasabi ko sa iyo, pareho ang 3 baraha ko. Oh, sobrang yabang mo. Pasabugin mo siya. Kung hindi mo siya pasasabugin, aalis na siya. Ginoo, hindi ko siya pinasabog. Hindi ko kayang gawin iyon. Ayaw mo na, di ba? Sige, aalis na ako. 3-2. Nanalo. Nanalo na naman si Linga. Diretso niyang pinatumba ang kalaban. Talagang nagkaproblema ako sa labas ngayon. Ayaw ko na maglaro. Anak ng county magistrate, bago ka umalis, kailangan bang i-settle ang pastahan?
Anong pastahan? Pinutol mo ang isang daliri ko. Hindi pa kita sinisingil. Sabi mo kanina. Sabi mo kung matalo ka. Kaya't kukunin ko ang mga naipanalo sa sugal, na umabot ng mahigit sa 10,000 pilak, at kailangan kong gumawa ng kasulatan. Mula ngayon, hindi ka na makakapaglagay ng paa sa aking sag-alan, at hindi ka na muling makikialam kay Ginang. Wow, bakit ko ibibigay ang pera ko sa iyo? Sa sag-alan na ito, ako ang may kapangyarihan. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Anong magagawa mo sa akin? Mga alituntunin ng sugal. Kapag nanalo ka, maaari mong dalhin ang pera. Kapag natalo ka, kailangan mong tuparin ang kasunduan. Kung hindi mo iiwanan ng pera ngayon, hindi mo pipirmahan ang kasulatan. Natatakot akong hindi ka makakalabas sa aking pintuan. Black Widow, huwag mo akong galawin. Ang tatay mo ay isang alkalde. Mas kailangan niya ng dangal. Kung malaman ng iba, na ang anak niya ay nagkakautang sa sugal at nagwawala, ang kanyang reputasyon ay mawawala na ba? Kung hindi mo kayang tumaya, huwag nang tumaya. Iwanan ang pera. Gumawa ng kasulatan. Ibigay ang pera sa kanila. Pensil at tinta ang kailangan. Halika na, Ginoo. Pakiusap. Paalis na, Ginoo. Siguraduhin nakabalot ng maayos ang daliri ng prinsipe. Dalhin mo na. Kayo dalawa. Putulin niyo ang mga kamay. Huwag kang mang-api ng sobra, bulag. Sister Linga. Matapos mong manalo laban sa anak ng huwes, ay lumipas na ang kalahating buwan. Kinuha mo mula sa aking sag-alan ang napakaraming pilak na ginamit para ayusin ang sirang templong ito. Ang templong ito ay matagal nang walang sinumang sumamba. Salamat kay Erlang Genjun. Kung hindi dahil sa iyong tulong noon, hindi rin makakamit ni Linga ang tagumpay ngayon. Kumita na si Linga ngayon. Nangako siyang tutuparin ang kanyang pangako noon, upang magtayo ng templo para sa iyo. Pasensya na, Ginang. Wow, papasukin mo na ang lahat. Sige. Pumasok na kayong lahat. Ayon sa kahilingan ng aking kapatid na si Linga, ayusin mo ang templong ito para sa akin. Dapat itong ayusin ng maayos. Huwag kang maging mapanukso. Oo. Ikaw ang nagwasak sa anak ko, yung bulag na iyon. Sinira mo ang anak mo. Sino ba ang anak mo? Ikaw yung nagwagi noong kalahating buwan na ang nakalipas, ng prinsipe ng lalawigan. Lumipas na ang kalahating buwan nito. Hindi inakala na bigla na lang lalabas sa ganitong oras. Ginoo ng lalawigan, tungkol dito. Natalo ang anak mo, at nahiwa ang isang daliri niya. Ito ay nararapat lang. Kung sisihin mo ako, sisiin mo ako. Walang kinalaman si Sulinga dito. Haha, hay. Huwag kang kabahan o matakot. Ako ang dakilang Ginoo na mahal ang mamamayan gaya ng aking sariling anak. Tiyak na hindi ko gagawin pag-abuso sa pribadong parusa. At saka pa nga, ako ay may 9 na anak na lalaki. At hindi lang iyon. Itong batang ito, hindi kasing galing ng iba. Nasira ang kakayahan niya. Kaya hindi mo na masisi ang iba. Kung hindi man lang nagreklamo ang general ng bayan, yung mga tagadala ng mga opisyal, anong ibig sabihin ng pag-ikot sa amin? Siyempre, para sa Ginoong Su, magpahayag ng paghingi ng paumanhin. Ano ang ibig sabihin nito, general ng bayan? Dala mo ang napakaraming gwardya. Natatakot ako. Hindi lang para humingi ng tawad para sa iyong anak, di ba? Sa totoo lang, ako ay may isang bagay na hinihiling. Narinig ko na si Ginang Su ay may pambihirang kakayahan sa pagsusugal. Ang 2 malaking lungsod sa Japan. Hindi ka makakalaban. Ha? Sa ngayon, ako naharap sa isang mahirap na problema. Kailangan ni So na kumilos. Hindi ko alam, County Lord, ano bang mahirap na nangyari? Hindi ko itinatago sa inyo. May ginawa akong taya sa isang pagkakataon. Hindi ko ito napansin, at nalugi ako ng marami. Kung patuloy na matatalo, mawawala na ang aking posisyon. Lahat ay kailangang isakripisyo na. Kaya sa gitna ng kagipitan, hilingin kay Ginoong Su
na tumulong siya. Ah, ganito pala yun. Pero, Ginoo ng lalawigan, humingi ng tulong sa iba. Hindi naman siguro ganito ang sitwasyon. Oo. Ako ang naging walang ingat. Kung si Ginang Su ay makakatulong. Noong nakaraan, ang lahat ng alitan sa aking anak ay maitatala na bilang wala, at saka, kung mananalo, ang ating taya. Ikaw at ako, hahatiin natin ng pantay. Bukod dito, maaari rin akong magrekomenda ng isang posisyon para sa dalaga. Mula ngayon, sa lungsod ng Pindian, ay, walang sino man ang manggahas na makialam. Ginoo, ikaw. Dahil sa labis na pagkamapagbigay ng Ginoo, kung gayon, kung si Linga ay muling tumanggi, medyo mahirap na itong ipagtanggol. Sige na nga, sasama na lang ako sa inyo. Napakabuti. Salamat, Ginang Su. Ano bang nangyayari dito, base sa suot ng tatlong ito? Mukhang mga county magistrate sila, si Ginoong Zhang. Bakit ka umalis at nagdala ng isang bulag? Bakit mo siya dinala? Kasi naman, masyado akong natalo, kaya, pinabayaan kong, maglaro siya para sa akin. Sigurado ka bang gusto mong siya ang maglaro? Hindi ka ba natatakot, na mawala ang buong bayan sa amin? Huwag ninyong maliitin si Ginang Su, magaling ang kanyang gawi sa pagsusugal. Ulat, Ginoong Alkalde, nagmamalupit ang mga tao. Ayos. Aalis muna ako sa silid, kayo munang maglaro. Itong bulag na ito. Kaya bang ganap na magrepresenta? Siyempre. Bawat isang pirasong salaping papel na 2 kurot, kabuuan ay 1,200. Sa harap mo sa mesa, nasa 100% ng pera. Magpakatotoo ka sa pagsusugal, na wala na lahat. Babalik ako at papatayin ka. Subukan mo. Talagang bulag ka. Bulag ako. Bakit parang nakikita mo? Itong si County Magistrate. Nagnakaw ng pera ko sa harap ko. Dapat ko bang pigilan siya? County Magistrate, huwag mong gawing biro ang bulag. Kahit na kinuha mo ang kanyang pera ngayon. Pero bago umalis si Punong Bayan Zhang, nabanggit na niya ang eksaktong halaga. Kung kunin man, walang silbi. Kailangan lang nating subukan sa sugal, para mabawi. Sinusubukan ko lang kung totoo. Itong bulag na ito. Totoo bang bulag siya? Tingnan mo ngayon. Talagang hindi niya nakikita. Hindi ko talaga maintindihan. Si Ginoong Zhang, pumili pa ng isang bulag para makipaglaro sa atin. Yung mga pilak na nawala niya, may pagkakataon pa bang maibalik iyon? Siguro nagmamadali na si Ginoong Zhang sa pagkatalo niya. Naging gobernador siya sa county ng Jin, sa loob ng 20 taon. Kahit walang balitang nangangalo niya o korupsyon. Wala rin namang malaking hilig. Ngunit ang totoo lang, mahilig lang siyang magdota. Ngayon, talo na siya. Mahigit 10,000 pilak na ang nawala. Grabe, natalo ng ganun karami ang hepe ng bayan. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Dali, laro na tayo. Sige. Ang layunin natin, ito ay isang laro para makuha ang kayamanan ni Prefect Zhang, at mailipat ito sa amin. Dahil ikaw ang representante ni Prefect Zhang, gamitin natin ang paraan ng Western na laro. Texas Hold'em. Texas Hold'em. Hindi ko pa nasubukan ito. Hindi ko masyadong alam ang mga patakaran. Maaari mo bang ipaliwanag ng detalyado? Walang problema. Kaya't ipapaliwanag ko sa iyo ang mga patakaran. Ito ay isang laro na nagmula sa kanlurang rehiyon. Gumagamit ito ng 52 baraha. Hindi kasama ang mga joker. May kaugnayan ito sa 4 na uri ng suit. Kabilang dito ang itim na puso, pulang puso, kahoy at diamante. Bawat isa ay bibigyan ng 2 nakatagong baraha. Pagkatapos ay may 5 pampublikong baraha, at 3 baraha mula sa pampublikong baraha ang bumubuo sa kamay. Ang pagkakasunod-sunod ng laki ng kamay ay Royal Flush, 4 na piraso, at kalabasa.
Naiintindihan ko na ang mga patakaran. Maaari na tayong magsimula. Kaya ako. Magbibigay ng baraha. Tayo apat ay magsisimulang maglaro. Sige. Anong nangyayari? Itong tatlong lalaking ito, paano nila naipakita na ang mga baraha nila? Pupunta ako. Nagpapalit sila ng baraha sa harap ko. Akala nila hindi ko nakikita. Pupunta ako. Yung bulag na ito ay isang pares ng A. Magkatugma sa public card. Iyan ay 4 na pare. Tinitingnan pa ang aking bottom card. Gusto ko ang A ng blankong baraha ng bulag. Huwag mong kunin ang kanyang baraha. Hayaan siyang magka-4 na pare. Kunin ko sa baraha, isang blackjack na spade. Ganito at ang mga baraha ng pampublikong baraha ay makakapag-ayos ng royal flush. Tandaan, ang layunin natin ay upang ang bulag na ito ay kumatawan kay Ginoong Zhang at ay patalo ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya mamaya kapag naglalaro na, tiyak na dahan-dahan, ilabas ang salapi na mas malaki. Sige, sige, sige. Kaya mamaya kapag naglalaro na, dapat dahan-dahan ilabas ang salapi. Hilahin natin ito ng mas malaki. Nakapagbigay na ng baraha. Bakit kayo hindi nagsasalita? Maaari na bang magsimula? Oo, oo, oo. Ayon sa mga patakaran, ang susunod na manlalaro ay si Tuk Engling. Kailangan maglagay ng maliit na blind bet. Oo. Ako yung maliit na blind. Basta-basta lang. 100 pilak lang. Ikaw yung malaking blind. Susunod ka ba o hindi? Magandang tingin sa aking whole cards. Kahit paano, kailangang sumagot ako ng 1 beses. 200 tail na. Ikaw na, Ginang. So, sama-sama ka ba o hindi? Tama, bulag ka nga. Alam mo ba kung ano ang hawak mong baraha? Kahit hindi ko nakikita, pero alam kong mahahawakan ko ang sarili kong baraha. Hawakan ang baraha. Hawakan ang baraha. Dapat hindi maliit ang baraha ko. Nakikipagpusta ako ng 500 tail ng pilak. Ang bulag na ito ay may tapang. Ayon sa ganitong uri ng sugal, hindi na kailangang ay bait siya. Diretso na niyang maubos ang pera. 500 tail. Titingnan ko ang aking mga baraha. Ayos din naman. Maglalaban ako ng 2 baraha. Ngayon, oras na para ilabas ang mga pampublikong baraha. Ginoong Su. Ang unang 3 pampublikong baraha ay 10 spade, jack ng spade, pusong A. Sige, alam ko na. Panahon ko nang magsalita. Magandang baraha ito. Tataya ako ng 3,002 pilak. Gusto mo bang maglaro ng ganito kalaki? Tataya rin ako ng 3,002. Ginang. Su, sumama ka o hindi? Ako. Siyempre sumama ako. All in ako. Ginoong Su.
Talagang may tapang ka. Hindi ka ba nag-aalala na baka matalo ka ng todo sa round na ito? Hindi ako natatakot. Sigurado akong pinakamalaki ang aking baraha. Tama, ang iyong baraha ay talagang mas malaki kaysa sa akin. Ngunit ang gobernador ng lupa ay isang royal flush. Ngunit tiyak na napanalunan mo na ang mga salaping ito. Ayaw ko na, itinatapon ko ang aking baraha. Ayaw ko na rin, itinatapon ko ang aking baraha. Hindi ko akalain, nasa isang sugal, 2 kumpanya ang natakot, pero ang pinakamalakas na baraha ay pa rin ang lokal na gobernador. Sa kasalukuyang baraha, ang lokal na gobernador ay may royal flush. Samantalang ako ay 4 of a kind. Ngayon sa mesa ng baraha, tayo na lang 2. Gusto mo pa bang makipaglaro? Itong bulag na ito ay gustong manalo sa akin gamit ang pandaraya, pero ako ay may royal flush. Ang pinakamalakas na kamay, ano man ang mangyari, panalo ako. Ako. Nagsimula na. Ngayon, lahat ng 5 nakatagong baraha ay nakabukas na. Ito ay ang ace ng mga diamante. Jack ng mga spades, 10 nanograms mga spades, ace ng mga spades, at 9 nanograms mga diamante. Pareho kayong nag-all-in. Ngayon ay maaari nang simulan ng laban. May 2 A sa mga community card, at ang mga whole card ko ay 2 A. Kaya't mayroon akong 4 of a kind. Diyos ko, ito ay talagang 4 of a kind. Ang swerte naman ng taong ito. Talagang magaling magpanggap ang 2 ito. Hindi ko inasahan. Lahat ng 4 na baraha na kuha mo, ikaw na bulag. Talagang humahanga ang gobernador dito. Pero, kung makakaharap mo ang aking royal flush, sigurado akong hindi ka na mananalo. Bulag. Nakita mo ba? Ang aking lihim na baraha ay Q at K ng spade. Pagkatapos ng pair sa community cards. Ito na ang royal flush. Oh. Tama nga. Ikaw ay bulag. Hindi makakita. Ha. Kayo 2. Sabihin ang aking lihim sa bulag na ito. Para matalo siya. Ng buong puso. Bulag, makinig ka. Ang lihim ng alkalde ng lupa ay ang spade Q at K ng puno ng prunes. Hala. Bakit K ng puno ng prunes? Kung pagsasamahin ang mga barahang ito, magiging isang sunod-sunod na baraha lang. Hindi makakatalo sa 4 of a kind. Anong? Nakita ko ang multo. Siyempre, ito ay spade K. Bakit naging club K? Club K, di ba? Kaya ang mga baraha mo ay 10JQ ka. Ito ay isang sunod-sunod. At hindi royal flush. Kaya sa round na ito, ako ang nanalo. Ngayon, sa akin na ang lahat ng pera na to. Ha, hindi mo pwedeng kunin ang pera na to, mata. Bakit hindi? Ako ang nanalo nito. Hindi kaya. Kailangan pa bang magbago ang isip ninyo, mga gobernador? Noong nagsimula pa lang ang laro, ako ay malinaw na puso K, pero naging club K ako. Ano ang kinalaman nito sa akin? Mali ang pagkakita mo siguro. Huwag mo akong lokohin, bulag ka ba? Isang posibilidad lang, nandaya ka. Magsabi ka ng totoo. Paano mo nga ba dinaya? Paano mo nakuha ang aking lihim na baraha? Hindi ako naglabas ng anuman. Nagmamatigas ka pa rin. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka pa magsasabi ng totoo, ilalagay kita sa bilangguan, para magdusa ka roon, para mamatay ka sa selda. Sige, patayin mo na ako ngayon. Pero bilang isang county magistrate, hindi ba't maaari kang magpatay ng tao ng basta-basta? May kapangyarihan ako. Mataas ang bundok, malayo ang emperador. Kung papatayin kita, walang sino man ang maghahanap ng katarungan para sa iyo. Kung papatayin mo ako, hindi kita palalampasin kahit na maging multo ako. Ay nako, bakit ang yabang mo? Ngayon din kitang papatayin. Anong nangyayari? Ginoong alkalde, katatapos ko lang manalo ng pera para sa iyo. Pero itong mga alkalde na ito, gusto nilang sisihin, at gusto pa akong patayin. Anong nangyayari? Bakit kayo lahat nakatawa?
Sino ang magpapaliwanag? Ako na ang magpapaliwanag. Ginuot Ginang Suling, ang tungkol sa sitwasyong ito. Para sa iyo ito ginawa. Ang laro na dinisenyo para sa akin. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan. Narinig ko na magaling ka sa sugal. Kami dito. Subukan lang natin. Kung matatalo ka, ipinapakita nito na kami ay mula sa 4 na bayan, papunta sa imperial na lungsod, upang dumalo sa taunang paligsahan sa laro ng baraha. Ano? Dumadalo sa paligsahan sa laro ng baraha. May ganitong paligsahan. Syempre meron. Ang mga tao sa dinastiyang Datuwang ay namumuhay ng masaya at matiwasay. Sa buong kalawakan ay payapa. Ngayon pong hari, ay espesyal na nagugustuhan din yung laro mula sa kanlurang mga teritoryo. Kaya tuwing taon ay nagsasagawa sila nito ng isang malaking paligsahan. Kung magwawagi ka, makakatanggap ka ng tawag mula sa hari. Ang iyong katayuan ay kasing taas ng kasalukuyang nangungunang estudyante. Ang mahalaga ay ang unang pwesto ay may malaking gantimpala. Kung makakakuha ka ng kampyonato, makakakuha ka ng 10,000 pirasong ginto. At kung mananalo ka, makakakuha ang 4 na bayan namin ng tiyak na pondo. At mapapabuti ang ekonomiya ng aming bayan. Kaya simula ngayon, may misyon ka na. Hindi ko alam kung ano ang opinyon mo. Handa ka bang tulungan kaming sumali? Napaka-rare ng pagkakataon na ito. Siyempre, gusto kong sumama. Sige, aalis na tayo ngayon. Sasamahan ka namin. Punta tayo sa palasyo. Sige, ayos na. Ginoong Linga, pakiusap. Huwag kang mag-alala. Ito ay tiyak na